Kabanata 1441 mga alingawngaw, at higit pang mga alingawngaw. Sa isang platform na hindi kalayuan mula sa payat na cultivator, naruroon ang isang cultivator na kabaligtaran ng hitsura. Ang katawan ng cultivator na ito ay malaki, halos parang bola. Mayroon siyang magiliw ng ngiti at nakasuot ng damit na may palda at isang flat na sombrero. Hawak niya ang isang maliit na abakas sa kanyang kamay. Kapag ito ay inalag, lumilikha ito ng malalakas na tunog na parang mga pop. Hindi sulit, hindi sulit. Mugib ng matabang cultivator ang kanyang ulo, at ang taba sa kanyang mukha ay kumilos habang ginagawa ito. Habang nagbubulungan, inalag niya ang kanyang kamay at maraming mga paghihigpit ang lumitaw, bumagsak sa mga cultivator na tumatakbo patungo sa kanya. Nang matamaan ng mga paghihigpit, nanginginig ang mga cultivator at lahat sila ay nahulog sa dagat ng fog sa ibaba, parang sila ay nasisilyuhan. Bagamat 28 na lamang ang natirang platform, 7 sa mga ito ay matagumpay na naagaw at nakamtan pagkatapos ng matinding laban. Ang mga taong nasa 7 platform na ito ay nakatawag ng pansin kay Wang Lin. Ang ikinagulat niya ay ang matandang cultivator mula sa ika-4 na langit ng Blight na isa sa kanila. Ang iba pang 5 tao ay hindi mahihina ang kalakasan ng kanilang pagpapalakas, at bawat isa ay mula sa ibang angkan. Puno sila ng galit na hangarin at mukhang mga Diyos ng pagpatay. Isa sa kanila ang may pinakamadaling paraan para makuha ang isang platform. Isang matandang babae na nakasuot ng berde at may mukhang puno ng mga bukol. Tila nakakatakot siya, at habang siya'y lumalapit, ang mga cultivators sa paligid niya ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kalituhan. Ang platform na nais niyang agawin ay may higit sa 10 cultivators na nagsasagawa ng laban. Ngunit nang lumapit ang matandang babae, nagbago ang mga mata ng mga cultivator at nagdesisyon silang umatras. Pati na rin ang naunang may-ari ng platform ay umatras, kaya't nakaupo na ang matandang babae sa platform. Ang dagat ng fog ay rumagzo at patuloy na naglalabas ng mga haligi ng fog sa hangin. Parang huminto ang lahat ng laban nang magsimula ito. Tanging 28 na lamang ang natirang platform at ang natirang mga cultivators ay lahat nangamatay. Ang kanilang mga katawan ay nahulog bilang laman at dugo, o kaya'y nalunod sa dagat ng fog. Bagamat saglit lamang ito ay isang labis na malupit na eliminasyon. Mula sa daan-daang mga cultivators, mahigit 70% ang namatay at tanging 28 tao na lamang ang natira. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin at umupo siya upang mag-ensayo. Ibinago niya ang mga laman at dugo na kanyang nasipsip upang makatulong sa kanyang pagpapagaling. Hindi niya inilantad ang marami sa kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ethereal fire cultivator, ang kanyang malalakas na spell, at ang kanyang mga iba't ibang mga yaman ay hindi pa naipakita. Puno ng panganib ang lugar na ito at ito ay lubhang kakaiba. Hindi lahat ng panganib ay nagmula mismo sa libingan. May mga cultivators din na may mga nakatagong lakas sa paligid, na naglalabas ng isang misteryosong pakiramdam, kaya kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas sa pinaka-epektibong paraan. Ang mga cultivator na nasa platform ay lihim na nagbubuga ng hininga ng ginhawa at nagsimula ng mag-ensayo. Gayunpaman, isang lihim na agos ang gumagalaw, at sila'y nagmamasid ng mabuti sa isa't isa. Bagamat ang labanan kanina ay saglit lamang, lahat ay nakatingin sa mga spell ng bawat isa. Tulad ng kung paano nakatutok si Wang Lin sa ilang tao, maraming mga cultivators din ang nakatutok kay Wang Lin. Matapos patayin ni Wang Lin ang 6 na tao, sapat na ito upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang kanyang sigaw ay pinigilan ng lahat ng tunog sa lugar at nagdulot ng pagkawasak ng katawan ng isang Heaven's Blight cultivator. Ito ay sapat upang maging maingat ang mga tao kay Wang Lin. Hindi masyadong ipinasikat ang laban ng taong ito. Ang lalaki na nakasuot ng purple na may 10,000 talampakang isda ay tinitingnan si Wang Lin, ang kanyang mukha ay malungkot pa rin. Ang lakas ng kanyang sigaw ay nagdulot ng pagkawasak ng katawan ng isang tao at nagkawala. Dapat may kinalaman ng kanyang spell sa tunog. Ang isa sa mga tao na matagumpay na nakapagtago ng platform ay tinitingnan si Wang Lin ng may puot at galit. Ang iba ay napansin lang ang kanyang kalupitan at ang lakas ng sigaw, ngunit hindi nila nakita ang pagsipsip niya ng dugo mula sa mist. Ang ganitong uri ng demonyong pamamaraan ay naging mas karaniwan sa Ancient Star System kamakailan. Ang matabang lalaki ay ngumiti habang tinitingnan si Wang Lin at pinaglalaroan ng abakas sa kanyang kamay. Tiyak na gusto akong patayin. Kailangan ko ng tulong. Ang babae mula sa Silang Extermination Clan ay mapatla at kinakagat ang kanyang labi. Ang takot sa kanyang mata ay lumakas pa. Hindi ko kayang pukawin ang taong ito. Pinabayaan niya ako kanina, kaya may utang ako sa kanya. Ang matandang lalaki na pinabayaan ni Wang Lin ay tumingin ng nakayuko sa takot. Ang laban kanina ay isang bagay na hindi niya malilimutan.
Ang long-haired na babae na nakasuot ng puti ay dahan-daw ang inalis ang kanyang tingin at tiningnan si Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado at walang nakakaalam ng kanyang iniisip. Habang ang lahat ay lihim na nagmamasid sa isa't isa at nagpapagaling, unti-unting tumahimik ang paligid. Pati ang dagat ng fog ay tila huminahon. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagpapagaling, may isang cultivator na tumayo at mabilis na tumakbo patungo sa isang yaman sa harap ng ulo ng kanilang platform. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kanang kamay. Ang 30 talampakang bandila sa harap ng ulo ng sinaunang demonyo ay lumipad patungo sa kanyang kamay. Ininspeksyon niya ito. Isa itong sinaunang demonyong yaman, ngunit hindi ito gaanong malakas. Tahimik na inilagay ni Wang Lin ito at tumayo. Ngunit, sa sandaling iyon, nagkaroon ng isang malaking pagbabago. Ang 28 platforms ay rumagso at ang madilim na kalangitan ay muling umuungol. Ang kidlat ay kumikislap sa ibabaw nito na parang gusto nitong punutin ang kalangitan. Habang ang mga ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ay nagbago, ang 28 platforms ay nagpatuloy na nanginginig ng walang tigil. Habang ang mga platforms ay nanginginig, mabilis silang lumubog. Masyado itong biglaan kaya't walang oras ang mga cultivator upang tumugon. Sa isang iglap, ang mga platforms ay bumagsak na higit sa 100,000 talampakan. Ang hangin ay umuungol sa labas ng mga platforms habang sila'y bumabagsak. Isang punit na puwersa ang biglang sumabog sa mga katawan ng mga cultivator. Parang ang dugo nila ay iniiwas na lumabas habang mabilis silang lumulubog. Gayunpaman, ang mga cultivators na nakaligtas sa unang alon ng pagpatay ay mga malalakas na individual. Bagamat ang biglaang pagbabago, wala sa kanila ang sumigaw. Ipinagpatuloy nila ang kanilang sarili sa platform habang mabilis silang lumulubog. Ang kalangitan ay patuloy na lumalayo mula sa kanila. Ang mga natitirang platforms ay unti-unting nagiging mga itim na mantsa sa kanilang mga mata. Ang mga 28 platforms na ito ay pumasok sa fog sa isang iglap. Ang fog ay rumagso at kumilos sa paligid ng mga platforms bago tuluyang sila ay nalunod sa loob nito. Seryoso ang mga mata ni Wang Lin habang pinagmamasdan ng fog na pumapalibot sa kanyang platform. Pakiramdam niya ay parang ang platform na kanyang kinaroroonan ay nahulog sa impyerno, pababa ng walang katapusan. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, isang malakas na pagsabog ang narinig at tumigil ang platform sa pagbaba. Puno ng fog ang paligid, kaya't hindi makita ang anuman. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng panganib ang sumak sa isipan ni Wang Lin. Bigla siyang lumingon at inalog ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na pagsabog ang narinig at ang fog sa likod niya ay itinulak pabalik, ipinakita ang isang nakakatakot na halimaw. Ang halimaw na ito ay puno ng nana at may hitsurang humanoid. Ang mga kamay at kuko nito ay mahahabang matutulis. Ang katawan nito ay tinamaan ng slap ni Wang Lin, kaya't umatras ito pabalik sa fog at agad na nawala. Kasabay nito, narinig ang malulungkot na sigaw mula sa hindi kalayuan. Maliwanag na may mga sneak attack na nagtagumpay sa kanila. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nakilala niya ang halimaw na ito. Bagamat may kaunting pagkakaiba sa itsura ng halimaw na ito, nagbigay ito kay Wang Lin ng parehong pakiramdam tulad ng misteryosong nilalang na lumabas mula sa ulo ng sinaunang Diyos sa Demon Spirit Land. Habang hamihip ng malamig na hininga, inalog ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang hangin ay humaplo sa paligid niya, itinutulak ang fog na pumapalibot sa kanya. Halos lahat ng cultivator ay gumamit ng mga spell upang itulak ang fog. Sa isang iglap, ang fog sa loob ng daan-daang libong talampakan ay nawala, at nagkaroon ng isang agwat. Sa pagitan ng 28 platforms, 3 ang walang laman. Isang malamig na aura ang nagmula sa mga cultivators at pumuno sa lugar. Ang buong paligid ay napuno ng fog, kaya't hindi makita ang labas. Sila ay napapaligiran ng fog. Ang mga alingaw ng mga hiyaw ay nagmula sa paligid ng fog. Ang mga kakaibang anyo ay sumabog mula sa loob ng fog at ipinakita ang kanilang sarili kay Wang Lin at sa lahat. Ang mga humanoid na halimaw ay nagsisiluhod sa loob ng fog. Sa isang sulyap, mahirap makita kung gaano karami sila. Puno ang paligid ng mga ito. Sinabi ng matandang babae na nakapagpagulo sa lahat ng mga tao sa paligid niya gamit ang isang mahinang boses, "Mga kapwa cultivator, hindi mahalaga kung anong angkan tayo nanggaling, ang pagdapo natin dito ay mayroong tadhana. Ngayon, sana walang mag-atubiling lumaban sa mga nilalang na ito." Ang matandang babaeng ito ay nagbasa ng mga sinaunang tala, kaya't may alam ako tungkol sa sinaunang libingan. Nasa labas pa lamang tayo at kailangan nating dumaan sa pagsubok upang maging karapat-dapat na pumasok sa libingan. Habang ang kanyang boses ay umuukit sa hangin, ang mga humanoid na halimaw ay humagulgol ng parang wala ng bukas at sumugod mula sa fog patungo sa 25 cultivator na nasa 28 platforms. Ang tanawin ito ay nakakagulat. Libo-libo sila.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nakita niyang may mga emosyon ng pagkabighani sa loob ng mga mabagsik na halimaw na ito. Maaari niyang gamitin ito upang magpasik ng ethereal fire. Ang mga cultivator ng ethereal fire ay mga misteryosong nilalang sa mga inner at outer realms dahil kakaunti lamang ang mga cultivator na nakatagpo sa kanila. Ngunit ang mga cultivator ng ethereal fire ay mayroong malaking reputasyon sa ancient star system. Dahil bihirang makita ang mga cultivator na ito sa loob ng 10,000 taon, kumalat ang mga alingaw tungkol sa mga ethereal fire cultivator. Iniisip ng mga tao na kasing lakas sila ng mga cultivator sa ikatlong hakbang. Ang mga alingaw tungkol sa mga ethereal fire cultivator ay pumuno sa mga puso ng mga cultivator ng ancient star system. Lahat ng cultivator dito ay malalakas at narinig ang nakakatakot na mga alingaw. Mga alingaw na nagsasabing sa isang alon ng kamay, ang isang ethereal fire cultivator ay maaaring gawing abo ang libo-libo. Mga alingaw na nagsasabing ang titig ng isang ethereal fire cultivator ay maaaring magsindi ng 7 emosyon at walang makaliligtas. Mga alingaw na nagsasabing ang mga ethereal fire cultivator ay parang bangungot sa kanilang mga kaaway at magsisindi ng emosyon ng kanilang kalaban, pinapalabo ang mga ito sa kamatayan. Mga alingaw na nagsasabing ang galit ng isang ethereal fire cultivator ay maaaring magsindi ng galit ng lahat, at magiging sila lamang ang natirang nakatayo sa isang bundok ng mga patay. Mga alingaw, higit pang mga alingaw, maliban sa babae mula sa Silang Extermination Clan, wala ni isa sa kanila, pati na ang babaeng nakasuot ng puti, ang nakakaalam na mayroong isang alamat na ethereal fire cultivator na nakatago sa kanilang kalagitnaan. Bago magamit ang ethereal fire, hindi ito nakikita. Kabanata 1442 Pagkakataon na magpagaling. Ang libu-libong humanoid na mga halimaw ay hindi mukhang marami, ngunit kung nakita mo ito ng personal, lalo na kapag sila'y sumugod mula sa hamog at naglalabas ng matatalim nilang mga hiyaw, tiyak na isang nakakagulat na tanawin. Ang kanilang mabagsik na mga ekspresyon, mabilis na bilis, at nakakatakot na itsura ay nagbigay sa kanila ng malakas na momentum. Kung ikukumpara sa libu-libong halimaw, ang grupo ni Wang Lin na binubuo ng 25 tao ay parang isang maliit na bangka sa dagat na maaaring lumubog anumang oras. Ang mga humanoid na halimaw na ito ay may iba't ibang antas ng cultivation. Ang pinakamataas ay nasa ikatlong antas ng Heaven's Blight at ang pinakamahina ay nasa tuktok ng Nirvana Shatterer. Kung mag-isa, hindi sila ganoon kalakas, ngunit ngayon ay libu-libo sila, at ang kakaibang bilis nila ay nagpadali sa kanila ng laban. Bagamat mahirap silang harapin, hindi mahina ang mga cultivator na naruroon. Sa puntong iyon, nagsimula silang maglunsad ng mga spell at mga yaman. Nagsimula na ang labanan. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog palabas. Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay bumuo ng isang bagyo at hinaplos ang paligid. Lahat ng mabagsik na halimaw na sumugod sa kanya ay nahuli at napatay. Ngunit, habang ang mga halimaw ay namatay, may kumislap na pulang liwanag. Kahit na napatay ng bagyong espada, nagkaroon pa rin ng isang mapanirang pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanilang orihinal na lakas. Nang sabay-sabay itong sumabog, ang malalakas na tunog ay bumangon at kumalat sa malalayong lugar. 12 ng halimaw ang napatay ng bagyong espada, at ang kanilang pagsabog ay naglalaman ng lakas ng atake ng isang cultivator mula sa ikalimang antas ng Heaven's Blight. Habang ang puwersa ay rumagasa kay Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata at isang malaking liwanag na anino ay biglang lumitaw sa likuran niya. Ang liwanag na anino ay tumakip sa kanyang katawan at kumikinang ng maliwanag. Nang ang impact ay tumama sa liwanag na anino, isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang liwanag na anino ay yumuko ngunit hindi bumagsak. Ang malakas na puwersa ng pagkawasak ay nagbalik at hinaplos ang paligid. Ang ikalawang alon ng mga mabagsik na halimaw na sumugod kay Wang Lin ay tinamaan ng puwersang ito, at lahat sila ay sumigaw ng malungkot habang bumagsak. Ngunit nagpasik ito ng isa pang alon ng pagsabog. Mga patong-patong na pagsabog ang naganap na may Wang Lin sa gitna. Ang mas malakas at mas matinding mga puwersa ng pagkawasak ay rumagasa kay Wang Lin. Nanatiling kalmado si Wang Lin at ang liwanag na anino sa paligid niya ay naging mas maliwanag. Itinatago ng liwanag na ito ang mukha ni Wang Lin, kaya't walang sino man ang makakakita ng kanyang ekspresyon. Ang isipan ni Wang Lin ay kumabog. Hindi lahat ng mabagsik na halimaw ay nagkaroon ng oras upang magpabagsak ng sarili. Ang iba ay napatay ni Wang Lin bago pa man sila mag-explode. Tuwing nangyayari iyon, may puting enerhiya na pumapasok sa katawan ni Wang Lin. Hindi ito lakas mula sa sinaunang Diyos kundi lakas ng buhay. Ang lakas ng buhay na ito ay agad na tumulong sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ito ay mas mabisa pa kaysa sa mga cultivator na kanyang nilamon.
Liksin ni Wang Lin ang kanyang labi habang tinanggalan ang kanyang platform at sumugod sa mga mabagsik na halimaw. Hindi kalayuan, ang natitirang mga cultivator ay lumalaban pa, ngunit ilang mga tao ang nahuli ng hindi inaasahan ng pagsabog mula sa mga halimaw. Umapaw ng dugo at itinulak pabalik, pagkatapos ay napaligiran sila. Pagkatapos nilang maghanda upang lumaban, sumabog muli ang mga halimaw sa paligid at ang malakas na puwersa na kanilang inilabas ay nilipol ang mga cultivator. Ang babaeng nakasuot ng puti ay ang pinakamapspo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago at walang sinuman ang nakakakita ng kanyang spell. Ngunit ang bawat halimaw na lumapit sa kanya ay naglalabas ng itim na usok. Ang halimaw ay sisigaw at umatras ng takot. Ang anyo ni Wang Lin ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat. Siya ang unang umalis sa 25 at pumatay habang dumaan sa pangkat ng mga halimaw. Naaga nito ang atensyon ng mga cultivator sa paligid. Hindi iniiwasan ni Wang Lin ang kanilang mga titig. Sa isang hakbang, mabilis niyang nilapitan ng isang grupo ng mga mabagsik na halimaw. Isang galaw ng kanyang kanang kamay, at ang 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay dumaan sa mga halimaw at pumasok sa kanilang mga katawan, punit-punit sila. Ang ilang bahagi ay direktang napatay bago pa man sila mag-explode, at ang puting enerhiya na inilabas nila ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang kanilang malakas na lakas ng buhay ay nasipsip ng kanyang origin soul at tumulong sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Nang maramdaman ni Wang Lin ang mga benepisyo, umatras siya gamit ang impact. Sa isang kisap mata, siya ay lumitaw sa labas ng isang pangkat ng mga mabagsik na halimaw na napaligiran ng isang cultivator. Ang kanyang daliri ay bumuo ng isang espada at tumama sa katawan ng isang mabagsik na halimaw. Pagkatapos nito ay nawasak, gumalaw si Wang Lin na parang isang isda sa tubig. Ang mga tunog ng pagsabog ay umalingaw, at sa isang kisap mata, 12 ng mga mabagsik na halimaw ang nawasak. Ang desperadong cultivator na napaligiran ay naging masigla at tumingin kay Wang Lin nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Wang Lin ang taong ito at tumakbo patungo sa malayo. Mabilis na lumipas ang oras. Lahat ng cultivator ay kailangang magtutok kay Wang Lin dahil sa kanyang mga kilos. Sa bawat pagkakataon na siya ay lumitaw, ang mga halimaw ay agad na napatay at pagkatapos ay siya ay lilipat sa ibang lugar. Ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may hawak na isang garapon ng alak sa kaliwang kamay at espada sa kanan ay kasalukuyang tumusok sa ulo ng isang halimaw. Ngumiti siya habang nakaharap sa daan-daang ibang mga halimaw. Uminom siya at handa nang gumamit ng mga spell. Ngunit nagkaroon ng isang kumislap na puting liwanag, at si Wang Lin ay mabilis na lumapit na parang kidlat. Sa isang kisap mata, ang malalakas na tunog ng pagsabog ay umalingaw at higit sa kalahati ng mga halimaw ay namatay. Matapos sumipsip ng kanilang lakas ng buhay, umalis si Wang Lin. Ang kalagitnaang lalaki ay nagkunot ng noo at mambuling nagsabi ng ilang bagay. Pagkatapos, bigla niyang pinagtutok ang kanyang mga mata at napansin ang isang bagay. May mga ilang tao na nakakita sa problema. Pagkatapos ng lahat, ang mga cultivator dito ay tuso. Nakita ng mga ito ang kakaibang pag-uugali ni Wang Lin at agad nilang napansin ang dahilan ng kanyang mga kilos. Tuwing may halimaw na namamatay bago pa ito makapag-self-destruct, isang pagsabog ng lakas ng buhay ang pumapasok sa kanyang katawan. Hindi lang nito matutulungan ang pagpapagaling ng mga sugat, kundi parang nagkakaroon siya ng ilang buwang cultivation sa isang saglit. Ngunit nang makita nila ang problema, higit sa 1,000 na ang namatay dahil kay Wang Lin at isa pang 30% ang namatay dahil sa pagsabog. Ang natitirang 1,000 o higit pang mga halimaw ay bumuo ng isang siksik na pangkat. Gumalaw si Wang Lin na parang kidlat at sumugod sa pangkat na ito bago pa ang lahat ng iba. Sa likod niya, maliban sa babae mula sa Silang Extermination Clan, na sobrang natatakot, at sa babae na nakasuot ng puti na hindi nag-aalala, ang natitirang mga cultivator ay sumugod din. Para sa kanila, ang mga mabagsik na halimaw ay naging mga pills, at nagmamadali silang kunin ito bago si Wang Lin. Kapatid na cultivator na nakasuot ng puti, dahil tayo ay nagsama-sama, hindi natin pwedeng hayaan na mag-isa mong harapin ang mga 1,000 halimaw na ito. Tara, sabay-sabay tayong lumaban. Kapatid na cultivator, huwag magmadali. Halos 1,000 ang mga mabagsik na halimaw, at kung mag-self-destruct sila, ang lakas ay magiging nakakagulat. Dapat maging maingat tayo. Kapatid na cultivator na nakasuot ng puti, hindi ko alintana ang iba, basta iwan mo lang ang 300 ng mga mabagsik na halimaw para sa akin. Ang mga sigaw ng mga cultivator na ito ay umalingaw habang pabilis silang tumakbo, sinusundan si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kalmado at siya ay dumaan ng isang ngisi. Ang mga sinaunang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bahagyang kumislap at isang malabong liwanag ang kumislap mula sa unang bituin. Ang mga kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at pagkatapos ay inihip ang isa sa mga ito.
Biglang lumitaw ang Emperor Furnace at pinalibutan ang halos 1,000 mabagsik na halimaw. Nang lumitaw ang dambuhalang Emperor Furnace, ang sinaunang aura nito ay bumuo ng isang vortex na humaplo sa buong paligid. Sa oras na lumapit ang mga cultivator na ito, sumigaw si Wang Lin. Pagdugtungin. Sa isang salita, ang Emperor Furnace ay umalog at ang mga mabagsik na halimaw sa loob ay biglang sumigaw. Bago pa man sila makapag-self-destruct, ang lakas ng sinaunang Diyos ay damaloy sa furnace. Ang mahigit 20 na mga cultivator na nakatambad ay napako ang kanilang mga mata sa Emperor Furnace na biglang lumiit at nawala sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Agad na kinuha ni Wang Lin ang lahat ng natitirang mabagsik na halimaw na wala nang naiwan. Lumingon si Wang Lin at ang kanyang tingin ay dumaan sa mga taong sumusunod sa kanya. Nakita niya ang mga makapangyarihang damdamin mula sa kanila, at sa isang hakbang, bumalik siya sa kanyang platform. Hinaypan niya ang kanyang manggas at kumalat ang kanyang malakas na kultibasyon, pinipigil ang buong paligid. Ang higit sa 20 na mga cultivator ay may mga matang puno ng galit, ngunit lahat sila ay natatakot sa tingin ni Wang Lin, kaya't wala sa kanila ang naglakas loob na kumilos muna. Ang babae mula sa Silang Extermination Clan ay nakakita ng pagkakataon at naglalakad upang lumapit, ngunit sa oras na iyon, ang malamig na tingin ni Wang Lin ay tumama sa kanya. Ang isipan ng babae ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Tumigil ang kanyang mga hakbang at hindi siya naglakas loob na gumalaw. Pagkalipas ng isang sandali, ang higit sa 20 na mga cultivator ay bumalik sa kanilang mga platform at pansamantalang hindi pinansin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang kanilang mga titig kay Wang Lin ay labis na puno ng galit. Tanging ang babae na nakasuot ng puti ang tumingin kay Wang Lin nang may paghanga at bahagyang tumanggo kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang mga platform na kinatatayuan ng lahat ay umalog. Pagkatapos ng isang mabilis na paghinto, ang mga platform ay tumakbo pasulong. Ang mga platform ay napakabilis at agad na nawala sa hamog. Malaki ang pakinabang ng mga humanoid na halimaw na ito para sa aking pagpapagaling, kaya walang sinuman ang makakakuha ng mga ito mula sa akin. Habang nakatayo si Wang Lin ng kalmado sa platform, hindi ipinakita ang anumang emosyon, ngunit may mabilis na pagkislap ng kalupitan sa kanyang mga mata. Ang makapangyarihang lakas ng buhay ay damaloy mula sa Emperor Furnace at pumasok sa kanyang katawan, tinutulungan ang mga sugat niyang maghilom. Panahon na para ipakita ang aking lakas. Ang malabong na apoy sa kanyang kaliwang mata ay nagsimulang sumak ng mas maliwanag at mas maliwanag. Kabanata 1443 Ethereal Fire Cultivator. May hindi nakikitang puwersa na humila sa 25 platform na ito, at ang mga platform ay gumagalaw sa hindi maintindihan na bilis. Ang bilis na ito ay hindi mas mabagal kaysa sa buong bilis ng isang Heaven's Blight Cultivator. Ang kakaibang paggalaw ng plataporma ay nagbigay sa sinaunang libingan na ito ng misteryoso at hindi maarap na pakiramdam. Habang nakatayo si Wang Lin sa entablado, damaloy siya sa hangin dahil sa bilis ng plataporma. Habang gumagalaw ang hamog sa kanyang katawan, nagmuni-muni si Wang Lin. Pinagmamasdan niya ang kanyang paligid tuwing pumasok siya sa Ancient Order Tomb. Lahat dito ay lubhang kakaiba. Bago niya naisip ang sitwasyon, ayaw ni Wang Lin na kumilos ng walang ingat. Gusto niyang makita kung saan siya dadalhin ng plataporma. Kung tungkol sa Fog Sea sa ibaba niya, ito ay walang hangganan, at imposibleng makita kung gaano ito kalalim. Gayunpaman, naramdaman ni Wang Lin na sa kailaliman ng Fog Sea, mayroong isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya at sa lahat ng mga cultivator dito. Dapat maraming cultivator na pumasok sa Ancient Order Tomb, pero nagkahiwalay kami. Marahil ay ginagalaw din sila ng mga platform na tulad natin. Habang nagmumuni-muni siya, unti-unting lumipas ang oras. Ang lahat ay tila napalitan ng alulong ng platform na lumilipad. Pagkalipas ng ilang oras, nanliit ang mga mata ni Wang Lin. Nagkaroon pa rin ng hamog sa harap niya, ngunit ito ay baluktot. Bago pa siya makatingin ng malapitan, ang platform ay pumasok sa magulong fog. Ang mundo bago siya ay nagbago at ang mga tandang ay nagmula sa ilan sa mga gulat na cultivator. Ang lumitaw sa harap ng grupo ni Wang Lin na May 25th katao ay isang libingan na nabuklod sa 10,000 taon na walang nakapasok noon. Ang lugar na ito ay daan-daang talampakan ng laki at puno ng mga special rift. Bumuo sila ng isang hola na nagtatak sa lugar. Ang mga plataporma ng grupo ni Wang Lin ay lumabas sa isa sa mga special rift. Ang mundo bago sila ay natatakpan ng pulang ilaw. Ang selyadong langit ay pula at ang lupa ay hindi fog kundi totoong lupa. May mga ilog na umaagos sa lupa, ngunit ang mga ilog ay puro dugo. Umagos sa kanila ang amoy ng dugo. Sa gitna ng mundong ito, mayroong isang malaking figure. Isa itong sinaunang Diyos na may taas na 10,000 talampakan.
Napaluhod siya, may mabangis na ekspresyon sa mukha at may malaking butas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tila patuloy na umaagos ang dugo mula sa butas na iyon magpakailanman. Damaloy ang dugo sa kanyang mukha at bumagsak sa lupa. Ang kanyang tuhod ay bumagsak, at makikita ng isa ang madilim na mga buto. Halatang ayaw niyang lumuhod, ilang taon na ang nakalipas pero nabali ang tuhod kaya kailangan niyang lumuhod. Nakadapa siya at nakayuko ang kanyang likod habang dinadala niya ang isang 10,000 foot platform. Ang plataporma ay pula ng dugo at napapalibutan ng ambon ng dugo, kaya imposibleng makita ang loob. Gayunpaman, isang mapang api na paghihigpit ang kumislap mula sa ambon na parang may tinatakpan ito. Sa kanang bahagi ng sinaunang Diyos, mayroong isang figure na halos 4,000 talampakan ng taas, na nakaluhod doon. Ang figurang ito ay may isang sungay sa ulo at isang mabangis na ekspresyon. Napuno ng kabaliwan at pag-aatubili ang kaliwang mata nito. Walang laman ang kanang mata, parang may hinukay. Umaagos ang dugo sa kanang butas ng mata. Sa kaliwang bahagi ng sinaunang Diyos ay may 3,000 talampakang sinaunang demonyo. Nakaluhod din ito, at buwang ang kaliwang mata. Napuno ng takot ang kanang mata. Hawak ng sinaunang Diyos ang plataporma, habang ang sinaunang demonyo at sinaunang diablo ay lumuhod doon na parang sinasamba nila ang plataporma. Nakakaloka talaga ang kakaibang eksenang ito. Gayunpaman, ang naging dahilan ng pagsigaw ng mga cultivator ay ang mga makakapal na figure sa lupa sa tabi ng mga ilog na parang dugo. Ang kanilang mga pulang mata ay lahat ay nakatuon sa mga hindi inanyayahang bisita na biglang sumulpot. Humanoid beasts, hindi kukulangan sa 10,000 humanoid beast ang pumuno sa lupa. Marami ang lumalamon sa maladugong ilog at may nag-aaway. Gayunpaman, nang pumasok ang grupo ni Wang Lin, lahat sila ay nagtaas ng ulo. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, ang mga hayop sa lupa ay nagpakawalan ng nakakagulat na dagandong. Ang mga dagandong ng 10,000 mga hayop ay bumuo ng isang sound wave na tumangay sa mga tao sa itaas. Ang mga cultivator na walang mataas na antas ng cultivation at nasugatan ay umubo ng dugo dahil sa tunog na pagsabog na ito. 2 tao ang direktang itinapon sa kanilang mga plataporma at nahulog. Bago pa sila makalaban, dinagsa na sila ng daan-daang hayop. Nang maghiwa-hiwalay ang mga halimaw, nagkawatak-watik na sila. Ang mabangis na mga hayop sa lupa ay tumalon na parang baliw patungo sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang labanan noon, alam nilang lahat ang mga benepisyo. Bagamat kinilig sa dami, hindi sila natakot na singilin ng mga paparating na mabangis na hayop. Ang paglamon sa lahat ng mga hayop na ito ay dapat magpapahintulot sa aking mga pinsala na ganap na gumaling. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at dinilaan niya ang kanyang slips. Huli na siyang nagsimula, kaya may higit sa 100 ng cultivator sa unahan niya. Ang mga mata ng mga cultivator na ito ay kuminang lahat. Napagpasyahan nilang huwag hayaang monopolyo ni Wang Lin ang lahat ng mga hayop. Bagamat marami sa kanila, ang puwersa ng buhay na maaaring makuha ng isa ay lubhang nakatutukso. Kung magnakaw ulit ang cultivator na iyon na may puting damit, dapat tayong magsanib puwersa para patayin siya. Kailangan nating ipaalam sa kanya ang kahihinatnan. Ang mga cultivator na nagnakaw ng isang plataporma ay pawang walang awa. Nagkatinginan sila at nagkaroon ng tacit understanding. Ikanaway ng napakataba na cultivator ang abakas sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Puting buhok na cultivator, hindi mo kayang pumatay ng higit sa 10 hayop, o kung hindi, huwag mong sisihin ang Panginoong ito sa pagiging walang awa. Papatayin kita at aayusin ang iyong kaluluwa. Pumatay ng isang dagdag at mamamatay ka rito. Walang makapagliligtas sa iyo." Malamig na sabi ng manipis na cultivator na nakaitim habang umuusad. Ang lalaking naka-purple na may mabangis na isda sa likod niya ay umungal, bagaman makapangyarihan ng ka-cultivator, "Kung magagalit ka sa amin, makakaalis ka na lang sa grupo namin at harapin ang iyong kamatayan. Kung hindi ka magsisigaw, ang Panginoong ito ay magpapasigaw sa iyong bangkay." Umalingaw-ngaw ang mabangis na boses ng matandang babaeng nakaberde at nababalot ng nana. Masyadong walang ingat ang kapwa tagapagsasaka. Ang kapalaran dito ay para makuha ng lahat. Kung masyado kang matako, kahit itong matandang katawan ay hindi ito bibitawan. Kung masyado kang matako, papatayin ka nitong matandang katawan. Kahit makapangyarihan ka, mamamatay ka pa rin kapag hindi ka naging masunurin. Although makapangyarihan ka, hindi ka talaga marunong umarte. Ang pag-aaksaya ng iyong paglilinang tulad nito ay lubhang katangahan. Aba, sayang. Sa mundong ito ay may ganoong sakam na tao. Sa tingin mo ba ay pangatlong hakbang ka ng cultivator? Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may puting pitchel sa kaliwang kamay. Uminom siya ng inumin at saka sinugod ang mga mabangis na hayop. Ang mga salitang ito ay nagpahayag ng layuning pumatay. Malinaw na ang karamihan sa mga cultivator ay hindi nasisiyahan.
Bilang karagdagan sa mga nagsalita, ang iba ay nagsiwalat ng layunin ng pagpatay. Handa silang pumatay. Nang makita ng batang babae mula sa Silang Extermination Clan ang lahat ng ito, nagkaroon ng kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nang isipin niya kung gaano ketikot si Wang Lin, nawala ang kagalakan. Nanatiling kalmado si Wang Lin matapos marinig ang mga salita ng lahat, at may kislap ng lamig sa kanyang mga mata. May mahinang ethereal fire sa kanyang mga mata. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya, at hindi lang siya umatras, mas bumilis pa ang paggalaw niya. Gamit ang kanyang makapangyarihang cultivation, gumalaw siya na parang bulalakaw at nilagpasan ang lahat ng cultivator na nauna sa kanya habang sinisingil niya ang mga mamamatay tao na hayop na naniningil sa kanila. Anong lakas ng loob? Ang lakas ng loob mo. Mayabang. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pag-uugali ni Wang Lin ay nagpagalit sa mga tao. Lumakas ang hangarin ng pagpatay mula sa lahat, at ang ilan ay bumubuo na ng mga seal para maglunsad ng mga spell. Sinarado ni Wang Lin ang 10,000 hayop, ngunit tila hindi siya gumagamit ng anumang mga spelling. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at gumuho ang mundo. Ang mabangis na mga hayop na tumalon sa hangin ay nagpakawalan ng kaawa-awang mga hiyawan at takot ang bamalot sa kanilang mga mata. Habang nabaluktot ang kanilang mga ekspresyon, ang kanilang kaawa-awang mga hiyawan ay naging mas matindi. Sa isang iglap, halos 1,000 mabangis na hayop ang napalibutan ng ethereal fire at nasunog hanggang sa mamatay. Ang mga hibla ng puting puwersa ng buhay ay lumipad palabas sa kanila at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang ethereal fire sa loob ng katawan ng mga patay na hayop ay sumugod at kumalat na parang baliw. Mas maraming mga hayop ang sinunog ng ethereal fire, at isang napakalaking heatwave ang pumuno sa mundo. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong habang ang mga hayop ay nasusunog at naging mga bola ng apoy, na nagiiwan lamang ng itim na abo. Ang mga hibla ng puting enerhiya ay bumaha sa mundo at sumugod sa katawan ni Wang Lin. Ang apoy ay patuloy na kumalat, at ang karamihan sa mga hayop ay naging bahagi ng dagat ng apoy. Lahat ng walang katapusang puwersa ng buhay ay sumugod sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay sumisipsip ng lahat ng ito at ang kanyang mga pinsala ay gumaling sa hindi maisip na bilis. 1,000, 3,000, 8,000, 10,003. Isang malaking halaga ng life force ang pumasok sa katawan ni Wang Lin sa isang iglap. Mas maraming mabangis na hayop ang sinusunog ng ethereal fire. Habang ang puwersa ng buhay ay sumugod sa kanyang katawan, ganap na gumaling ang mga sugat ni Wang Lin. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong, patuloy na namamatay ang mga mabangis na hayop. Ang walang katapusang ethereal fire ay bumalik kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon at bumalik sa kaliwang mata na ito pagkatapos mamatay ang mga mabangis na hayop. Napakasimple, napakaganda. Sino ang papatay sa akin? Lumingon si Wang Lin at ang kanyang malamig na tingin ay tumingin sa mga natulala na cultivator sa kanyang likuran. Sa kanyang kaliwang mata, isang siyam na kulay na ethereal fire ang nasusunog. Ethereal Fire Cultivator. Ito ay isang ethereal fire cultivator. Paano magiging ganito? Isang Rumord Ethereal Fire Cultivator na bihirang lumitaw tuwing 10,000 taon. Siya ay talagang isang Ethereal Fire Cultivator. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, 10,000 hayop ang napatay sa isang iglap. Ang ganitong uri ng paglilinang. Ako. Talagang susubukan kong patayin siya. Ang isang Rumord Ethereal Fire Cultivator ay lumitaw sa selyadong lugar na ito gamit ang kanyang kakaibang apoy. Nang makita ito ng mga nakapaligid na cultivator, isang napakalaking alon ang bumagsak sa kanilang mga puso. Habang ang mga tingin ni Wang Lin ay dumaan sa kanila, lahat sila ay mabilis na umatras ng daan-daang talampakan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang mga nagsasalita noon ng mayabang ay agad na namutla. Maging ang kalmadong babaeng nakaputi ay nagulat, at isang misteryosong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang tanging umalingaw sa pandinig ng lahat ay ang tibok ng kanilang puso. Kabanata 1444 Lumapit ang kaaway. Ang walang pakialam na tingin ni Wang Lin ay natangay ng mga cultivator na umatras. May matinding pagbabago-bago ng emosyon na nagmumula sa kanila. Hanggat pinag-alab niya ang kanilang mga damdamin, maaari niyang gawin ang malaking pinsala sa kanila. Gayunpaman, ang Ancient Order Tomb ay lubhang mapanganib, at hanggat hindi niya naiisip ang lugar na ito, hindi niya papatayin silang lahat. Ang gusto niya ay ipakita ang kanyang lakas. Ang ilan sa mga cultivator dito ay makapangyarihan. Kung pinilit niya silang pumunta sa isang sulok at magsama sila, hindi ito makikinabang kay Wang Lin. Si Wang Lin ay bihirang pumatay kung walang benepisyo. Malamig ang kanyang tingin at umiikot ang siyam na kulay na apoy sa kanyang kaliwang mata. Gumala ang puting buhok niya at naglabas siya ng demonyong aura.
Habang dumaraan ang kanyang tingin, namutla ang sinumang makalapit sa titig ni Wang Lin. Sinabi mo noon na kung papatayin ko ang higit sa 10 hayop dito, papatayin mo ako at dalisein mo ang aking kaluluwa. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang matabang cultivator na may hawak na abacus. Nang inig ang katawan ng cultivator at maging ang taba sa kanyang katawan ay nanginginig. Pinilit niyang ilabas ang mapait na ngiti at nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Hindi niya alam na si Wang Lin ay isang ethereal fire cultivator. Upang pinuhin ang kaluluwa ng isang ethereal fire cultivator, ang bagay na ito. Kahit siya mismo ay hindi naniniwala na magagawa niya ito. Ito ay mas malamang na ang kanyang laman ay masunog na malinis bago siya makapagsimulang magpino. Ang mga tingin ni Wang Lin ay unti-unting nanlamig habang nakatitig sa mataba na nagsasaka. May bakas ng pagpatay na intensyon na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang matabang cultivator ay nababalot ng pawis at ang kanyang puso ay pumipintig. Bahagya niyang naramdaman na parang may nagliliyab na apoy sa loob ng kanyang katawan. Natuyo ang kanyang bibig at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, naglabas ng timangan. Mabilis niyang ibinigay ito at mapait na sinabi nga ng munting ito, at sana ay mapatawad ako ng kapwa tagapagsasaka. Ito ang nakuha ko mula sa plataporma. Sana ay tanggapin ito ng fellow cultivator bilang paghingi ng tawad. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at dama po ang timangan sa kamay niya. Tiningnan niya ito ng kaunti bago itinulak palayo. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin mula sa matabang cultivator at dama po sa ibang tao. Sinabi mo na kapag nakapatay ako ng isang dagdag na hayop, dito ako mamamatay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Malamig ang mga salita ni Wang Lin habang nagsasalita siya. Nang makita ng matabang cultivator na hindi na siya pinupuntirya ni Wang Lin, gamaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nanginginig ang cultivator na nakaitim, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit na parang bulag. Sa ngayon ay tahimik siyang nakaupo doon, na madilim ang ekspresyon. Ilang sandali pa, ang cultivator na nakaitim ay ikinapit ang kanyang mga kamay kay Wang Lin at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang itim na espada ang lumipad patungo kay Wang Lin. Ang espadang ito ay natatakpan ng malademonyong enerhiya. Ang cultivator na nakaitim ay mahinang nagsabi, ako ay walang ingat noon. Sana ay hindi mag-isip ang fellow cultivator. Kinuha ni Wang Lin ang espada at tumingin sa cultivator na nakaitim. Natagpuan ni Wang Lin ang cultivator sa itim na napaka-interesante. Ang pagbabago-bago ng emosyon na nagmumula sa kanya ay hindi malakas, ngunit tila may mahiwagang kapangyarihan na nakatatak sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pakiramdam niya ay lalabas na ang selyo nang imulat niya ang kanyang mga mata. At saka, ikaw, sino ba ang gustong kumawala sa akin dito? Kung hindi ako scram, gagawin mong scram ang bangkay ko. Si Wang Lin ay hindi ganoon kadali sa isang tao, ngunit dahil ipapakita niya ang kanyang lakas, siya ay kikilos ng mayabang. Kung bulag talaga ang ilan sa kanila, wala siyang pakialam na patayin na lang sila. Puno ng pawis ang lalaking naka-purple kasama ang isda sa likod. Isang mapait na ngiti ang kanyang pinakawalan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita at inilabas ang nakuha niyang kayamanan na hugis lang sa entablado at iniabot. Isang pangungusap na hindi dapat sinabi ang nagdulot sa akin ng unang kayamanan na nakuha ko nito, sayang. Nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang puso ang cultivator na may kulay lila. At saka, ikaw, what a confident tone. Kung hindi ako masunurin, papatayin mo ako. Lumiwanag ang tingin ni Wang Lin at tumingin siya sa matandang babaeng nakaberde. Sa mga tao rito, ang matandang babaeng naka-green ang pinakakakaiba. Kahit ngayon, hindi pa masyadong nalaman ni Wang Lin ang tungkol sa kanya. Ang pinakamahalagang bahagi ay walang nakitang emosyon si Wang Lin mula sa matandang babae na ito, na parabang lahat ng emosyon niya ay nakatago sa kaibuturan niya. Tinitigan ng matandang babaeng naka-green si Wang Lin na may malademonyong tingin sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya at pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, si Wang Lin ay sumulong. Siya ay masyadong mabilis at, tulad ng isang kidlat, siya ay nagpakita sa harap ng matandang babae. Naging mabigat ang ekspresyon ng matandang babaeng naka-green at mabilis itong umatras. Ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng isang selyo at ang pinagmulan ng enerhiya ay lumitaw, na naging sanhi ng pagbaluktot sa lugar. Lumapit si Wang Lin sa isang iglap at sumugod sa baluktot na lugar. Mahinahon niyang itinaas ang kanang kamay at kumaway. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa buong lugar. Sa maikling panahon, maraming dumadagandong na dagandong ang umalingaw at 12-dosenang beses na nagbanggaan ang pag-atake ni Wang Lin at ng matandang babae. Lalong tumindi ang mga dagandong, at ang pinagmulan ng enerhiya sa paligid niya ay bumuo ng isang bagyo na tumangay sa lugar. Ang natitirang mga tao ay umatras lahat,
at ang matandang babae ay umubo ng dugo pagkatapos. Namutla ang mukha niya at mabilis na umatras. Ang figure ni Wang Lin ay lumabas mula sa bagyo, ang kanyang puting damit ay nakasisilaw, at ang kanyang mga daliri ay bumuo ng isang espada kung saan siya nakaturo sa harap. Isang daliri ng oras. Ang tiwangwang na pinto mula sa Wind Celestial Realm ay lumitaw sa isip ni Wang Lin. Ang daliri ay gumalaw sa mundo at isang sinaunang aura ang pumuno sa lupain ito. Ang sinaunang aura ay pumasok sa mga daliri ni Wang Lin at binaril ang matandang babae. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang babae. Bagamat tinakala niyang sobra niyang tinansya ang lakas ni Wang Lin, hindi niya inaasahan na si Wang Lin ay hindi hihigit sa isang Fifth Heaven's Blight Cultivator at ang kanyang mga spells ay napakalakas. Sa pagharap sa panganib, hindi na niya maitago ang kanyang mga spells. Tumigil siya sa pag-atres at itinuro ang kanyang mga templo. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng pink na ambon. Nang kumalat ang kulay rosas na ambon, may kasamang bango. Lumabo ang paningin ni Wang Lin at lumitaw ang mga ilusyon sa kanyang harapan. Naging malabo ang figure ng matandang babae at sunod-sunod na anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang mga anino na iyon ay pawang mga taong pamilyar kay Wang Lin. Hindi lang si Wang Lin ang ganito. Ang pagkalito ay lumitaw sa mga mata ng iba. Ang matandang babae ay naging malapit nilang kamag-anak, at parang pinapatay talaga ni Wang Lin ang kanilang mga kamag-anak. Isang galit ang umuungal sa kanilang mga puso. Ito talaga ay isang tao mula sa isa sa tatlong dakilang angkan, ang Silang Phantom Clan. Nanliit ang mga mata ng batang babae mula sa Silang Extermination Clan at isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanila. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang makitang apektado ang mga nakapaligid na cultivator, ang mga daliri ni Wang Lin ay bumangga sa pink na ambon. Ang mga dumadagindong na dagindong ay yumanig sa lugar na ito at ang pink na ambon ay napaatras. Tila hindi nito kayang pigilan ng daliri ni Wang Lin at napaatras ito. Nawala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng oras at pinayagan ang daliri ni Wang Lin na damapo sa pagitan ng mga kilay ng matandang babae. Nang inig ang katawan ng matandang babae at napabalikwas ito, umubo ng dugo. Hindi na maitatago ang emosyong itinatago niya sa kanyang sarili at sumabog sa loob niya ang ethereal fire. Nawasak ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay at napalitan ng kumikislap na imahe ng likod ng isang babae. Isang malungkot na hiyawan ang umalingaw sa loob ng apoy. Nawala ang kalituhan sa mga nakapaligid na cultivator at napuno ng takot ang kanilang mga mata. Silang Phantom Spell. Ang matandang babae na ito ay mula sa Silang Phantom Clan. Ang Silang Phantom Clan, isa sa tatlong dakilang angkan. Lumutang si Wang Lin sa hangin. Bukod sa pagpatay, umatake siya ay dahil gusto niyang makita ang mga spells ng matandang babae. Ngayong alam na niya ang sagot, sumuko na siya sa pagpatay sa kanya. Ang ethereal fire ay mabilis na nawala sa paligid ng matandang babae na may naisip mula kay Wang Lin. Ang apoy ay bumalik sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang buto ng apoy. Parang may restriction na itinanim sa katawan niya. Nang mapatay ang ethereal fire, namutla ang mukha ng matandang babae. Tumingin siya kay Wang Lin na may takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, inilabas niya ang kayamanan na nakuha niya at ibinigay ito kay Wang Lin. Ang natitirang mga cultivator ay nanginginig na lahat ay kinuha ang mga kayamanan na kanilang nakuha upang mabawi ang mga walang galang na bagay na kanilang sinabi. Maging ang batang babae mula sa Silang Extermination Clan ay nahihiyang kinuha ang kayamanan na kanyang nakuha. Tanging ang mahabang buhok na babaeng nakaputi ang tumingin ng malalim kay Wang Lin at ngumiti. Sa isang iglap, lumipad sa langit ang plataporma sa ibaba niya. May kayamanan sa loob ng selyadong lupain ito. Dahil interesado ka, aalis na ako. Naniniwala ako na magkikita tayong muli dito, sa loob ng Ancient Order throne na ito. Ang boses ng babae ay malumanay na lumutang sa tainga ni Wang Lin habang ang kanyang anyo ay nawala sa isa sa mga spatial rift. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin, ngunit hindi siya nagsalita. Ang labanan ay tila dito natapos, at ang mga tingin ng lahat ay hindi maiwasang tumingala sa kung ano ang nasa itaas ng sinaunang Diyos, sinaunang Diablo, at sinaunang demonyo. Ang 10,000 talampakan na plataporma sa likod ng sinaunang Diyos ay natatakpan ng pulang fog, at tila tinatakpan nito ang isang bagay na napakalakas. Tumingin din si Wang Lin sa sinaunang Diyos sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin sa abot tanaw. Biglang gumuho ang mundo at nakita ng lahat ng cultivator dito ang pagbabago. Nasira ang abot tanaw at siyam na higanting platform ang sumugod. May mga tao dito. Mabuti yan, ibigay mo ang mga kayamanan na nakuha mo mula sa mga plataporma at maghintay sa gilid. Malungkot ang boses at isang malakas na pressure ang biglang bumaba. Ang mga spatial rift sa paligid ng lugar ay tila napunit. Ang siyam na malalaking platform ay hindi gumawa ng anumang tunog habang sila ay napunit sa mga lamat at lumitaw dito. Kabanata 1445 Ikalawang Order ng Plataporma.
Mayroong 9 na mga cultivator na nakatayo sa 9 na plataporma, lahat sila ay mga lalaki. 7 sa kanila ay matatandang lalaki, habang ang natitirang 2 ay mukhang nasa edad na 40. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit na hangarin. Ang amoy ng dugo na sumabog sa lupa nang pumasok sila sa nasilyuhang lugar. Ang kanilang 9 na plataporma ay halos ganap na nababalot ng pula at puno ng dugo. Ang mas nakakagulat pa ay ang malaking bilang ng mga kaluluwa na lumulutang sa mga plataporma. Ang mga kaluluwa ay may mga twisted na ekspresyon at nagpapalabas ng mga malulungkot na sigaw. Walang isa sa kanila ang mahina. 5 sa kanila ay nasa paligid ng ika-4 na antas ng Heaven's Blight at 2 sa ika-5 antas ng Heaven's Blight. Ang isa sa matatandang lalaki ay talagang kapansin-pansin dahil sa kanyang pulang buhok na parang dugo. Mayroon ding mahinang apoy ng Just Flame na nagmumula sa kanya. Malinaw na siya ay isang taong kalahating hakbang papunta sa ika-3 hakbang. Gayunpaman, halata na siya ay nakatanggap ng maraming tulong mula sa iba upang makarating dito, at kung walang malaking halaga ng Just Flames, hindi niya matatapos ang huling hakbang. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang pakiramdam ng kadakilaan, na malinaw na nagpapakita ng mataas na katayuan at hindi siya karaniwang nagpapakita sa mga tao. Ang huling tao ay isang gitnang edad na iskolar na may hawak na pangibabaw na pamaypay. Ang kanyang mga mata ay kumurap at may kumislap na liwanag sa loob ng mga ito. Nasa ika-3 antas siya ng Heaven's Blight, kaya't ang paghawak ng isang posisyon dito ay nangangahulugang mayroong hindi pangkaraniwan sa kanya. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang mga plataporma sa ilalim ng kanilang mga paa. Halos lahat ng plataporma ay may lapad na 10,000 talampakan, ngunit ang plataporma sa ilalim ng matandang lalaki na kalahating hakbang papunta sa ika-3 hakbang ay may lapad na 20,000 talampakan, doble ng laki ng ibang plataporma. Hindi man lang isang ikalawang order ng plataporma, ngunit nais nilang agawin ang mga yaman dito. Ang matandang lalaki na kalahating hakbang papunta sa ika-3 hakbang ay tahimik na tinitingnan ng grupo ni Wang Lin. Pinagmasdan ni Wang Lin ang plataporma sa ilalim ng matandang lalaki at hindi nagsalita. Ang mga cultivator sa paligid ay tahimik din at halatang napansin nila kung gaano kalakas si Wang Lin. Nagsimula silang magsama-sama, si Wang Lin ang nangunguna. Ang mata ng matandang lalaki ay dumapo kay Wang Lin. Hindi lamang siya, kundi lahat ng 8 pang natirang cultivator ay tinitigan siya ng may galit na hangarin. Tila isang mabagsik na labanan ang malapit ng sumit. Ngunit, sa puntong ito, ang gitnang edad na iskolar sa ika-3 Heaven's Blight ay lumapit at bamulong sa tenga ng matandang lalaki. Ang mata ng matandang lalaki ay kumurap at tumingin sa lupa at sa plataporma sa likod ng sinaunang Diyos. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumaan sa grupo ni Wang Lin. Ikaw, lumapit dito. Itinuro ng matandang lalaki ang isa sa mga cultivator sa tabi ni Wang Lin. Siya ang isa sa mga nakapag-score ng plataporma, at pagkatapos ituro ng matandang lalaki, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Matapos mag-atubili, hindi siya naglakas loob na hindi lumapit. Lumapit siya at nag-clasp ng kamay sa matandang lalaki. Pagkatapos, magalang niyang sinabi, "Bata po," magalang na bumati kay Esteemed Lingdong. "Oh, kilala mo ang matandang ito." Wala ni isang galit ang nakita sa mukha ng matandang lalaki. Agad na sinabi ng cultivator, "Ang pangalan ni Esteemed Lingdong ay kilala sa aming Ancient Star System, kaya't syempre po ay alam ko. Pumunta ka at sirain ang seal sa likod ng sinaunang Diyos. Kung kaya mong sirain ang 10% nito, hahayaan kitang mabuhay." Sabi ng matandang lalaki ng mabanggit, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng kapangyarihan at imposibleng tanggihan. Ang ekspresyon ng cultivator ay agad na nagbago, na tila nahirapan. Pagkatapos ng isang sandali, tumango siya at huminga ng malalim. Ang kanyang kamay ay gumawa ng seal at nagsimula siyang mag-cast ng spell habang tumatakbo patungo sa plataporma sa likod ng sinaunang Diyos. Sa isang kisap mata, ang cultivator ay nakarating sa harap ng sinaunang Diyos at tumingin sa plataporma na puno ng pulang fog. Matapos ang matagal na oras, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanang kamay ay gumawa ng seal, at isang anino ang lumitaw. Ang anino ay bumuo ng isang kanang kamay, at agad itong tinamaan ng fog. Ang fog ay umungol at agad itong naging isang malaking bibig. Tumakbo ito ng hindi maipaliwanag na bilis patungo sa cultivator upang lamunin siya. Wala ni isang pagkakataon upang makaiwas at isang malungkot na sigaw ang narinig. Ang cultivator ay nilamon at hinihila papasok sa fog. Patuloy ang mga sigaw na umabot sa buong paligid. Tunay nga na isang Dao spirit. Hindi ko lang alam kung anong antas. Ang matandang lalaki na kalahating hakbang papunta sa ika-3 hakbang ay napuno ng saya. Naglakad siya at dumating sa tabi ng pulang fog. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinoint sa fog. Pagdapon ng kanyang kamay, isang malakas na ugong ang mula sa fog. Ang fog ay gamulong ng mabilis, bumuo ng isang demonyong anino, at nagbuga ng ilang pulang fog. Ang pulang fog ay mabilis at damaloy patungo sa matandang lalaki. Nang magsanib sila, isang malakas na putok ang narinig at ang mukha ng matandang lalaki ay nagbago.
Agad siyang umatras ng ilang daang talampakan bago tumigil. Hindi bababa sa ika-6 na antas. Sayang, may restriction dito. Ito ay Ancient Soul Restriction. Ang mata ng gitnang edad na iskolar sa ikatlong Heaven's Blight ay kumislap. Nang magsalita siya, ang isa pang gitnang edad na lalaki sa natirang 7 ay napakunot ang noo na parang may napansin. Tumingin si Esteemed Lingdong sa pulang fog sa plataporma at sinabi, Ancient Soul Restriction. Hindi ko alam masyado ang tungkol sa mga restriction. Gaano kakumpiyansa ka sa pagbasag nito? Nag-atubili ang gitnang edad na iskolar at sinabi, well, tanging 20% lang. 20%. Nagkunot ang noo ni Esteemed Lingdong. Tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lin ang lahat ng nangyayari. Napansin na niya ang restriction sa pulang fog mula nang dumating siya. Talagang ang Ancient Soul Restriction ito, ngunit may iba pang mga restriction na nakasama. Hindi madaling basagin. Tahimik siya at nais niyang makita kung paano bubuwagin ng siyam na ito ang restriction. Habang nag-iisip at nagkunot noo si Esteemed Lingdong, isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit ang lumapit. Nag-clasp siya ng kamay at nagsabi, Esteemed Lingdong, may kaunting kumpiyansa akong basagin ang restriction na ito, ngunit pagkatapos ko itong basagin, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin at tumingin kay Esteemed Lingdong. Sinabi ni Esteemed Lingdong, kung kaya mong basagin ang restriction, maaari mong kunin ang anumang yaman maliban sa Dao Spirit. Gayun din, maaari mong kunin ang karamihan ng mga yaman na nakuha ng mga batang cultivator mula sa mga plataporma. Ang mga mata ng matandang lalaki sa berdeng damit ay kumislap ng kasiyahan at nagsabi, huwag mag-alala, ang matandang ito ay nag-aral ng mga restriction mula pagkabata. Baka hindi sabihin ng iba, ngunit wala ni isang restriction na hindi kayang basagin ng matandang ito. Kahit na si fellow cultivator Xiao Jing ay hindi makakalaban sa akin. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa gitnang edad na iskolar. Nagpakita ng ngiti ang iskolar at nag-clasp ng kamay. Tama po ang sinabi ni Senior Gao. Ako po'y huli kumpara kay Senior. Ang matandang lalaki sa berdeng damit ay tumawa at mayabang na nagsabi, ang mga restriction ay pinagmula ng mga formations. Ang matandang ito ay nag-aral ng mga ito ng halos 10,000 taon at nakita ang dakilang landas. Nakabuo ako ng isang paraan na kayang basagin ang lahat ng restriction. Gayun din, ang restriction sa loob ng fog ay hindi isang Ancient Soul Restriction. Ang matandang ito ay nag-aral ng mga restriction at hindi pa naririnig ang tungkol sa Ancient Soul Restrictions. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya patungo sa pulang fog. Nang siya ay makarating sa ilang dosenang talampakan mula dito, ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng seal at pagkatapos ay ipinagpag ito na nagdulot ng mga kislap ng ilaw ng restriction. Makalipas ang isang sandali, isang malaking rune ang lumitaw. Ang rune ito ay binuo ng mga restriction at kumislap ng maliwanag. Ang lakas nito ay tila kayang makipaglaban sa pulang fog, at ang mga ungol na nagmumula sa loob ng pulang fog ay tumigil. Para bang may hangin na dumaan, at ang pulang fog ay umatras ng kaunti. Lalo pang naging mayabang ang matandang lalaki habang itinuturo niya ng may sigaw. Ang rune ay tumakbo patungo sa pulang fog. Ang matandang ito, habang ang matandang lalaki ay sumisigaw, ang rune ay tumakbo patungo sa pulang fog. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang pulang fog ay muling naging isang malaking bibig. Kumilos ito ng sobrang bilis at nilamon ang rune pati na rin ang matandang lalaki sa berdeng damit. Ang hindi natapos na mga salita niya ay naging isang malungkot na sigaw at umalingaw sa buong mundo. Ang mukha ni Esteemed Lingdong ay naging itim. Hindi niya inasahan na ang matandang lalaki na pumasok na puno ng kumpiyansa ay magdudulot lang ng ganitong resulta. Isang tawa ang narinig mula sa isang cultivator sa tabi ni Wang Lin. Ang tawang iyon ay mula sa matabang cultivator. Agad na nahuli ng tawa ang pansin ni Esteemed Lingdong. Mabilis na lumapit ang matabang cultivator, dumaan sa tabi ni Wang Lin, at nag-clasp ng kamay kay Esteemed Lingdong. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti habang nagsabi, bata po, si Shufu po, magalang na bumabati kay Esteemed Lingdong. May kaunti po akong kumpiyansa sa pagbasag ng restriction na ito. Wala po akong koneksyon sa mga tao rito. Kami po ay aksidenteng na ipadala dito ng sabay. Mayroon din po akong lihim na nais ibahagi kay Senior. Sa grupo pong ito, isa sa kanila ay isang ethereal. Kung kaya mong basagin ang restriction sa fog na ito, hahayaan kitang mabuhay, bibigyan kita ng mga yaman, at papayagan kitang sumunod sa akin. Iniwasan ni Esteemed Lingdong ang mga salita ng matabang cultivator. Wala siyang interes sa lihim. Ang tanging gusto niya ay ang Dao Spirit sa loob. Huwag mag-alala, matagal ko nang pinagmasdan ng pulang fog. Bagamat hindi ako 100% kumpiyansa sa pagbasag nito, sa tulong ni Senior, mayroon akong 70% kumpiyansa. Masaya ang matabang cultivator at lumingon kay Wang Lin. May matalim na ngisi siya at nagtako ng mga mata, pagkatapos ay tumakbo patungo sa pulang fog. Tumigil siya 100 talampakan mula rito at puno ng pag-iingat.
Mabilis na pinaglaruan ng abacus at pagkatapos ay nabasag ang abacus. Ang mga beads ay lumipad at naging isang vortex ng restriction. Pagkatapos ay huminga ng malalim ang matabang cultivator at tumakbo patungo sa pulang fog. Paghahanap ng kamatayan. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Wang Lin at nag-isip ng paghamak sa kanyang puso. Tumingin siya sa gitnang edad na iskolar na may hawak ng pamaypay at nakita ang isang ekspresyon ng paghamak. Bagamat nasa ikatlong Heaven's Blight lang ang taong ito, ang makasama siya ng mga taong ito ay nangangahulugang siya'y napakamaabilidad. Marahil nais din niya ang nasa loob ng fog, ang isipan ni Wang Lin ay tulad ng isang demonyo, at isang restriction ng tahimik na lumitaw sa ilalim ng kanyang paa. Kabanata 1446 Mantis na nanghuhuli ng sigang. Mabilis na nagbukas ng seal ang kamay ng matabang cultivator at ang mga bead ng abacus ay umiikot ng mabilis sa paligid niya. Habang inaalog niya ang kamay, ang mga beads ay bumuo ng isang kakaibang anyo sa harap niya. Ang anyong ito ay mukhang mga labi ng isang board ng chess. Ang mga beads ay parang mga piyesa ng chess sa isang board. Ang mukha ng matabang cultivator ay naging seryoso at nagsimula siyang magdasal. Habang ginagawa ito, ang kanyang kanang kamay ay nag-form ng seal. Sa isang iglap, ang mga beads na parang chessboard ay sumugod patungo sa pulang fog. Ang chessboard ay mabilis na lumapit sa pulang fog, at ang mga ungol mula sa loob ng fog ay narinig. Isang bahagi ng fog ang sumugod palabas at nagtangkang lumunin ang chessboard. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw, at habang ang pulang fog ay malapit ng lumunin ito, isang limang kulay na liwanag ang kumislap mula sa chessboard. Isang malabong anyo din ang lumitaw. Gumawa ito ng mga seal at ang mga palad nito ay dumapo sa pulang fog. Isang hindi nakikitang puwersa ang lumitaw at tinulak ang pulang fog pabalik. Hindi nalunok ang chessboard. Nakita ito ng mga cultivator sa paligid at ang kanilang mga mata ay kumitid. Ang mga mata ni Esteemed Lingdong ay may halong saya. Tanging ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ang nagpakita ng disdain. Ang matabang cultivator ay puno ng pagmamalaki, itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang chessboard ay patuloy na lumapit sa pulang fog, kasama ang malabong anyo na nakapaligid dito. Tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lin ang lahat ng ito at ang kanyang mga mata ay kumislap. May ilang halaga ang pamamaraan ng matabang cultivator. Ang abacus ay isang pambihirang yaman. Bawat bead nito ay naglalaman ng maraming restriction, at kapag pinagsama-sama, makakagawa ito ng mga kamanghamanghang epekto. Kung ito ay isang ordinaryong restriction, baka mayroon siyang pagkakataon, ngunit ang mga maliit na tricks na ito ay hindi kayang buksan ng pulang fog. Ang mga restriction sa loob ng pulang fog ay sobrang komplikado. Hindi lang ancient soul restriction ang naroroon, kundi pati na rin ang time restriction na nakasama. Ang kombinasyon ng dalawa ay napakalakas. Ang chessboard ay lumapit sa pulang fog at agad itong nawala sa loob. Pagkatapos, isang malakas na ungol ang narinig mula sa fog. Habang ang lahat ay nakatingin, nagbago ang ekspresyon ng matabang cultivator. Naging mapatla ang kanyang mukha at siya ay umubo ng dugo. Malinaw na nasira ang kanyang yaman. Nakaugnay ito sa kanyang origin soul, at ang koneksyon na iyon ay pinutol ng puwersa. Agad siyang nagtangkang umatras, ngunit pagkatapos mag-urong ng dalawang hakbang, ang pulang fog ay sumugod ng malakas at umabot sa langit. Hinailan nito ang matabang cultivator pabalik sa loob. Ang kanyang mga malungkot na sigaw ay umalingaw, at ang tunog ng pagkrak ng mga buto ay yumanig sa puso ng bawat isa. Si Esteemed Lingdong ay naging malungkot. Kung walang paraan para basagin ito, kailangan niyang basagin ito gamit ang puwersa. Ngunit kung ganoon, malaki ang magiging pinsala sa Dao Spirit sa loob. Kung ganito, hindi magiging sulit kahit buksan pa ang restriction. Kung hindi ko kayang buksan ito, wala nang ibang makakakuha nito. Mabuti pang buksan ito gamit ang puwersa at sirain na. Isang malamlam na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata at nagsimula siyang humakbang. Ngunit sa sandaling iyon, ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad na may hawak na pamaypay ay nagclasp ng kamay at nagsabi, Esteemed Lingdong, bago ninyo subukang buksan ito gamit ang puwersa, hayaan ninyo akong subukan. Kung hindi ko man ito mabuksan ng buo, baka may mabuksan akong bahagi. Kung mangyari yun, baka mas kaunti ang pinsala sa Dao Spirit kapag binuksan ito gamit ang puwersa. Tumingin si Esteemed Lingdong sa iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Nagmuni-muni siya sandali at pagkatapos ay tumango. Mag-ingat ka. Tumango ang iskolar na may ngiti. Inalog niya ang pamaypay sa kanyang kamay at mabagal na naglakad patungo sa fog. Tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lin ang lahat ng ito at nagsimulang magtuon ng pansin. Mas marami at mas marami pang mga restriction ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa nang hindi na mamilian ng iba. Lumapit ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad sa fog. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang kanang kamay ay nag-form ng mga seal na parang may kinakalkula siyang bagay. May kumislap na pagdududa sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang saglit, inabot ng kanyang kanang kamay ang harap,
na parang may mga afterimage, at tumama ito sa pulang fog. Mga ungol ang nagmula sa pulang fog. Habang ang mga ungol ay umalingaw, ang pulang fog ay bumuo ng isang kamay na sumugod patungo sa iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Ngunit kumilos siya na parang wala itong ibig sabihin. Gumawa siya ng isa pang seal at itinutok ito ng diretsyo. Isang malakas na tunog ng pagkulog ang narinig. Hindi alam kung saan itinutok ng iskolar ang kanyang daliri. Ang pulang fog ay kumilos at gamulong bago makarating sa kanya. Ang eksenang ito ay nagpasik sa mga mata ni Esteemed Lingdong. Pinagmasdan ni Lingdong ng mabuti. Talagang ang may kakayahan ng iskolar na ito, at ang kanyang galing sa restriction ay higit pa sa mga naunang cultivator. Naglabas ng pawis ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad, ngunit ang ekspresyon niya ay kalmado. Sa isang iglap, kumilos siya tulad ng isang dragon at pinalibutan ng pulang fog. Hindi tumigil ang kanyang kamay sa paggawa ng mga seal at ipinagpatuloy ang pagturo sa pulang fog. Ang mga ungol mula sa loob ng fog ay lalong naging malakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumitid at nagbuntong hininga. Bagamat mahusay ang pagtatago ng iskolar at nagpakita na parang binabasag ang restriction, nakita na ni Wang Lin ang tunay na layunin nito. Sa sandaling iyon, ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ay biglang sumigaw. Huminto ang katawan niya at ang mga kamay niya ay walang awang pinagtulungan ng pulang fog. Esteemed Lingdong, tulungan ninyo ako. Gamitin ang kapangyarihan ng Just Flames at matutulungan kong basagin ang kalahating bahagi ng restriction. Ang kanyang boses ay puno ng pagka-urgent, at tila may tiwala si Esteemed Lingdong sa iskolar na ito. Hindi siya nagdalawang isip na humakbang paaban. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang enerhiya ng Just Flame ay nagtipon sa kanyang palad. Agad itong nabuong Soul Edo sa kanyang kamay at pagkatapos ay bumangga sa pulang fog. Ang isang marka ng palad na gawa sa Just Flames ay sumugod at mabilis na lumapit sa pulang fog. Tumama ito sa pulang fog halos sabay na sa mga kamay ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Isang malakas na tunog ng pagkulog ang umalingaw at isang bahagi ng pulang fog ang naglaho. Ngunit habang ang kaunting saya ay lumitaw sa mukha ni Esteemed Lingdong, ang pulang fog ay nagalit at agad na naging isang bibig na nilamon ang maputlang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Ang mga malungkot na sigaw ay umalingaw sa loob ng fog, at sa sandaling iyon, nilamon ng pulang fog ang marka ng palad ng Just Flame ni Esteemed Lingdong. Isang mapaminsalang ungol ang sumabog mula sa loob at umalingaw ng malakas tulad ng kulog. Ito ang nagdulot ng malalakas na pagkilos sa buong lugar ng Seliado. Sa sandaling iyon, ang mapaminsalang aura na iyon ay biglang sumabog sa isang unos na kayang sirain ang buong mundo. Ang unos na ito ay nabuo mula sa pulang fog at mabilis na umabot sa langit. Ang buong mundo ay nagsimulang mag-collapse. Ang ilang mga cultivator ay hindi nakahabol at agad na nag-collapse ang kanilang katawan. Ang ekspresyon ni Esteemed Lingdong ay nagbago. Kahit siya ay nakaramdam ng panganib mula sa unos. Agad siyang umatras at tumalon patungo sa plataporma na 20,000 talampakan. Pagkatapos ay iniwan niya ito sa ere. Hindi lamang siya, kundi lahat ng iba pang tao ay umatras. Ang iba ay mabagal at nilamon ng pulang fog. Ang mabilis na pag-atras ni Wang Lin ay kasing bilis ni Esteemed Lingdong. Halos kasabay ng pagkalamon sa iskolar, ang mga restriction na kanyang ipinatong sa ilalim ng kanyang mga paa ay mabilis na pumutok at damapo sa lupa. Tumakbo siya patungong langit ng walang alinlangan. Ang pulang unos ay parang isang alon, at ang mapaminsalang aura nito ay naglalakbay sa langit. Ang lahat ay nagsimulang magtakbuhan at pumasok sa special rift sa langit. Lahat ng tao ay naglaho at mahigit sa 10 tao ay nilamon ng pulang unos. Kabilang si Wang Lin, hindi hihigit sa 11 tao ang nakaligtas na nakapasok sa mga special rift. Ang pulang fog ay ngayon pumuno sa buong mundo na walang bakanteng espasyo. Matapos ang isang mahabang panahon, nagsimulang mag-ikot ang fog at dahan-daw ang umatras pabalik sa plataporma ng sinaunang Diyos. Ang langit ay naging madilim na pula at ang mga special rift ay tuluyang nawala, na isinara ang pasukan patungong lugar na ito. Ang mga ungol mula sa fog ay dahan-daw ang nawala at ang paligid ay naging ganap na tahimik. Ang oras ay dahan-daw ang lumipas. Matapos ang kalahating oras, isang tao ang dahan-daw ang lumabas mula sa fog. Ang taong ito ay ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad na inisip ng lahat na patay na. Ipinakita niya ang isang malupit na ngiti na may halong pagmamalaki sa gilid ng kanyang bibig. Kahit na siya ay si Esteemed Lingdong, walang sino man ang makakakuha ng mga yaman na nais ko. Isang maliit na trick at pinilit ko silang mag-atras. Ngayon, ang Dao Spirit sa loob ay akin na. Habang tumatawa ng mabangis, ang pagmamalaki sa kanyang mukha ay lalong tumindi. Tiningnan niya ang fog ng may kasakiman sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nilapitan niya ito at dinilaan ang kanyang mga labi at iniwagayway ang kanyang kamay. 9 na piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ancient Soul Restriction, Time Restriction. Kahit hindi ko kayang basagin ang mga ito, mapipigilan ko silang gumana sa loob ng 20 segundo.
Iwagayway ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ang kanyang kanang kamay at ang 9 na piraso ng jade ay nagbigay ng malabong liwanag. Bumuo sila ng isang bilog at sumugod patungo sa pulang fog. Ang mga ungol ay naging mas malakas, ngunit makalipas ang ilang sandali, tumigil ang mga ungol dahil sa malabong liwanag mula sa mga jade. Pumasok ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad sa bilog na nabuo ng mga jade at pagkatapos ay ang kanyang kamay ay pumutol ng isang butas sa loob ng mga restriction na tumigil. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at malapit na niyang pasukin ang puwang na kanyang pinunit. Ngunit sa sandaling iyon, isang malungkot na sigaw ang umalingaw sa buong mundo. Imposible, may aktibong restriction pa rin. Dapat ay naitigil ko na ang lahat ng restriction, agad na umatras ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang mukha ay duguan at ang kanyang katawan ay mabilis na nabulok. Sa isang iglap, pagkatapos ng 30 talampakan na pag-urong, siya ay naging isang bangkay. Dahan-daang lumipas ang oras, at sa isang iglap, lumipas ang 20 segundo. Ang malabong liwanag mula sa mga jade ay mabilis na naglaho at ang pulang fog ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagkilos. Sa kalaunan, naging aktibo muli ito. Mabilis na lumipas ang 15 minuto at ang bangkay ay bumangon ng mga mata. Agad na nagbago ang kanyang itsura at bumalik sa anyo ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Mukhang walang makakalusot dito, ang mga mata ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ay kumislap at naglakad siya patungo sa pulang fog. Kabanata 1447 Sino ang Yellow Finch? Habang tinitingnan ng pulang ulap, ngumingiti ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Siya ay likas na maingat at kasing tuso ng isang fox. Sa Ancient Star System, tinatawag siyang Sly Fox. Bagamat nasa ikatlong antas lang siya ng Heaven's Blight, palagi niyang iniisip na ang kanyang mga plano ay makakapagsalba dito. Tunay nga ito. Maraming beses na siya ay umasa sa kanyang mga plano upang magtagumpay sa pagitan ng buhay at kamatayan, at laging lumalabas bilang nanalo. Ngayon, siya ay nagbabalak na makuha ang isang yaman na nais ni Estin Lingdong, kaya't kailangan niyang maging mas maingat. Hindi pa rin siya tiyak matapos niyang ipakita ang kanyang peking pagkamatay, kaya ginamit niya ang jade upang itigil ang pagkilos ng restriction. Katulad ito ng pagbukas ng pinto papasok sa ulap, at muling hinarap niya ang kanyang sariling kamatayan. Kung may ibang tao dito na katulad niya, hindi nila palalagpasin ang pagkakataong ito at agad na magmamadaling pumasok. Pag may lumabas at pumasok sa ulap, agad niyang ilulunsad ang isang kontra-atake at trepihin ang taong iyon sa loob ng ulap. Tiwala siya sa kanyang mga peking pagkamatay. Noong bata pa siya, natutunan niyang gumamit ng isang spell na magpapakita ng totoong pagkamatay. Pati ang kanyang orihinal na kaluluwa ay bumagsak, at imposibleng matukoy ng iba ang pagkakaiba. Dagdag pa, pinakita niyang parang siya ay nabubulok. Ngayon, tiyak na siya, naglakad siya patungo sa pulang ulap at inihampas ang kanyang kamay. Itinulak ang pulang ulap pabalik, na nagbukas ng 9 na jade. Tinuro niya ang mga jade, na naging sanhi ng pagkabasag ng 6 sa mga ito, at itim na usok ang lumabas. Ang usok na ito ay nagdulot ng pagka-freeze muli ng pulang ulap. Sa 9 na jade, 6 sa mga ito ay ginamit upang pumatay at walang kinalaman sa pagtigil ng restriction. May bakas ng pagmamayabang sa kanyang mukha habang papasok ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad sa portal na nabuo ng 3 jade. Lahat ng kanyang puso ay nakatuon sa kanyang ginagawa at nagsimula siyang magbilang. Pagkatapos, hinailan ng kanyang kanang kamay ang pulang ulap sa kanyang harapan at dahan-dahan itong binuksan. Di kalaunan, ilang mga layer ng ulap ang inalis niya. Punong-puno ng kasiyahan ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad at muli niyang itinataas ang kamay. Nang ang kanyang daliri ay tumama sa ulap, kumilos ang gilid ng kanyang bibig at hindi niya namalayang napakita ang isang kakaibang ngiti. Sa sandaling lumitaw ang ngiti, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang umatras habang ang kanyang kanang kamay ay dumaan sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ngunit ang kakaibang ngiti ay nandoon pa rin sa kanyang mukha, na malinaw na sumasalungat sa takot sa kanyang mga mata. Imposible. Imposible. Ang katawan ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ay nanginginig at ang takot sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Agad siyang nagtaas ng kamay at pinisil ang kanyang mukha upang alisin ang ngiting iyon. Ngunit gaano man siya magsikap, nandoon pa rin ang ngiti at lalong lumakas. Damyugo ang kanyang bibig, ngunit hindi siya tila nakapansin. Patuloy siyang magkadikit ng mukha, ngunit walang silbi. Paano nangyari ito? Ang malungkot na sigaw ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ay umalingaw, ngunit dumating din sa kakaibang ngiti. Unti-unti siyang nawalan ng kontrol at nagsimula ng tumawa ng malakas. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay lumulunod sa kanya tulad ng isang alon. Huwag tumawa, huwag tumawa. Habang siya ay tumatawa, mabilis siyang umatras. Ngunit umabot lang siya sa ilang dosenang talampakan bago ang kanyang katawan ay nanginginig at damyugo ng malaki. Nang makita niyang mapatla na ang kanyang mga mata, bumagsak siya sa lupa. Ang kakaibang ngiti ay nandoon pa rin sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kalangitan.
Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay mayroon ding parehong ngiti, at siya ay namatay. Life and Death Restriction. Nagkaroon ng isang kislap ng liwanag sa lupa at lumabas si Wang Lin. Hindi naintindihan ng iba ang mga restriction na ipinadala ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad habang gumagalaw siya sa pulang ulap. Maging ang mga Grandmaster ng restriction ay mahihirapan upang makita ang mga bakas. Kung hindi dahil kay Wang Lin na nakakaalam ng 3 sa 4 na pangunahing restriction at isang Grandmaster, hindi niya makikita ang problema. Ang mga restriction na ipinadala ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad sa simula ay tunay na makakalabas ng restriction, ngunit kapag pinagsama-sama ang mga ito, magaganap ang kabaligtaran. Hindi lang ito makakabasag sa pulang ulap, kundi pati na rin ay pasiglahin ito upang gumana. Pagkatapos, ginamit niya ang Just Flame ni Esteemed Lingdong upang paganihin ang pulang ulap, na naging sanhi ng pagsabog nito ng mas maraming lakas kaysa sa dati upang patayin o itaboy ang lahat ng tao. Upang maiwasan ng mga hinala, pinanganak na siya ng mga panganib at ginamit ang isang kilalang pamamaraan upang magtago sa ulap. Ipinakita niya ang malungkot na ngiti at pinaniwala ang lahat na siya ay patay. Matagumpay niyang pinatay ang karamihan sa mga tao rito at itinaboy ang iba pa. Pinagbawal niya rin ang mga spatial rifts upang hindi makapasok ang iba. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga plano, siya lang ang natirang narito. Ang paggawa ng lahat ng ito ay nangangailangan ng tapang. Tinitingnan ni Wang Lin ang katawan na may kakaibang ngiti at ipinapawave ang kanang kamay. Ang katawan ay nag-collapse at naglaho. Ngayon, kahit ikaw ay nandaraya, walang pagkakataon ng muling pagkabuhay. Matagal nang nakita ni Wang Lin ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad, kaya tiniwan niya ang isang restriction upang mag-teleport pabalik dito. Sa kanyang kakayahan sa restrictions, hindi siya natatakot na madiskubre ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ang kanyang mga restriction, dahil sa antas ng kultibasyon ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad. Matapos dumaan sa isang rift sa kalangitan, nag-teleport si Wang Lin pabalik gamit ang restriction. Hindi niya pinatay ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad, ngunit hindi napansin ng iskolar na sa ilalim ng Ancient Soul Restriction at Time Restriction, ang Life and Death Restriction ay naruroon din sa ulap. Tungkol sa pagpapakita ng iskolar na nasa kalagitnaan ng edad sa kanyang kamatayan, natural na nakita ito ni Wang Lin, ngunit wala itong silbi sa kanya. Dumating si Wang Lin sa tabi ng pulang ulap. Ang simpleng restriction na ito ay kumitil ng maraming buhay. Muli niyang naranasan ang kalupitan ng mundo ng kultibasyon. Tinitingnan ang 3 jade na pumipigil sa pulang ulap, dahan-daang naglakad si Wang Lin sa loob. Tumayo siya sa lugar kung saan naruroon ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad at ang liwanag ng deduksyon ay kumislap sa kanyang mga mata. Tunay ng life and death restriction ito. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay at tinuro ito ng diretsyo. Ang tunog ng mga pagputok ay umalingaw at nagsimula muling gumalaw ang ulap sa harap niya, bumuo ng isang vortex. Ang isang malabong itim na linya ay lumitaw sa loob ng pulang ulap. Ang itim na linya ay nakatali sa pulang ulap at malinaw na nakikita. Ang susi sa pagbasag ng life and death restriction ay ang paghahanap ng daan patungo sa buhay sa loob ng kamatayan. Kung ang isa ay makakahanap nito at makuha ang buhay, maaring basagin ang restriction. Ngunit para sa mga hindi nakakakilala sa life and death restriction, imposibleng makita ito. Matapos magmasid ng kaunti, mabilis na bumuo ng cells ang kamay ni Wang Lin at isang restriction ang lumitaw sa kanyang kamay. Malalim na huminga siya at maingat na itinulak ang restriction patungo sa vortex ng pulang ulap. Ang tunog ng mga pagputok ay umalingaw at ang ulap ay tila nagsimulang sumipsip sa restriction ni Wang Lin. Mas naging malinaw ang itim na linya. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin, at nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ang itim na linya at hinayla ito. Ang itim na linya ay tuluyang nahila ni Wang Lin tulad ng isang ahas, pagkatapos ay naglaho. Sa puntong ito, ang pulang ulap ay bumagsak tulad ng mainit na tubig na ibinuhos sa nyebe. Malaking dami ng ulap ang naglaho, na lumikha ng isang daanan patungo sa sentro ng plataporma. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin ngunit mabilis itong bumalik sa normal at walang ipinakitang reaksyon. Ang isang pagsabog ng kagalakan ay lumitaw, ngunit agad itong pinigilan niya. Papasok na siya sa daanan. Tumigil. Eksakto nang papasok si Wang Lin sa daanan, isang malamig na tinig ang lumitaw sa mundo. Ngayon, ito na ang tinatawag nilang mantis hunting the cicada and the yellowfinch follows. Habang ang tinig ay umalingaw, isang malabong imahe ang lumitaw sa kalangitan. Nang maging malinaw ang imahe, ito ay si Esteemed Lingdong, na kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Nang lumitaw siya, ang plataporma na may taas na 20,000 talampakan ay nakita rin. Sa puntong ito, wala ng emosyon sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay hindi na naglalaman ng kabobohan. May bahid na ng pang-uuyam sa kanyang mga mata. Huminto si Wang Lin at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit habang tinitingnan ng Esteemed Lingdong. Nagbuga siya ng mapait na ngiti at ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Bata.
Magandang araw po, esteemed Lingdong. Pinagdugtong ni Wang Lin ang mga kamay at tatanggapin sanang mag-address. Sinabi ni esteemed Lingdong nang may malupit na ekspresyon, pag nagsimula kang humakbang, papatayin kita. Ang plano ni esteemed Lingdong ay walang kapintasan at mahusay na nakatago. Ang bata po ay humahanga sa inyo. Huminto si Wang Lin at ang kanyang mukha ay nagmukhang mapait. Pinigilan ang takot sa kanyang mga mata. Alam ko na ang ambisyon ni Xiao Jing. Isang bata lamang na nag-iisip na malilin lang ako, nakakatawa. Bagamat hindi magaling sa mga restriction, dahil mahusay kayong dalawa sa mga ito at binuksan niyo para sa akin, wala nang hirap para sa akin. Nagtawanan si esteemed Lingdong. Ang maliliit na kilos ni Wang Lin ay lalo siyang pinatibay, at sinabi, lumabas kayo at maghintay sa gilid. Ang isang natural na ipinanganak na Dao Spirit ay kailangang mag-alok ng isang kumpletong kaluluwa na hindi pa na soul search. Para kay esteemed Lingdong, alam niyang hindi makakalabas si Wang Lin at hindi makakaalis sa kanyang palad. Balak niyang hayaan si Wang Lin na mabuhay at gamitin siya bilang handog sa Dao Spirit. Ang mukha ni Wang Lin ay kulay kamatayan. Tila nagatubili siya, ngunit makalipas ang isang sandali, bumulong siya ng isang buntong hininga at dahan-dahang lumakad palabas. Nang maglakad siya palabas, inihampas ni esteemed Lingdong ang kanyang kanang kamay at isang malakas na puwersa ang bumuo ng bula sa paligid ni Wang Lin, na naging dahilan upang matrap siya sa loob. Hindi man lang tiningnan ni esteemed Lingdong si Wang Lin, dahil sobrang tiwala siya sa kanyang sariling pamamaraan. Pumasok siya sa ulap at mukhang nagmamadali na pumasok sa daanan. Nang malapit na siyang makapasok, bigla niyang tiningnan si Wang Lin nang may mga mata ng kidlat. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling mapait nang walang pagbabago. Bagamat mabilis ang sulyap ni esteemed Lingdong, hindi niya nakita ang anuman. Nagbago ang isip ng matandang ito, ikaw na ang pumasok una. Nagulat si Wang Lin. Bago ang kagalakan ay makapasok sa kanyang mga mata, mabilis niyang pinigilan ito, ngunit nakita pa rin ito ng matandang tao. Tumawa ang matanda at pumasok ng walang pag-aalinlangan, hindi na pinansin pa si Wang Lin. Gumalaw siya tulad ng kidlat at dumating sa gitna ng daanan. Ngunit sa puntong iyon, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. May natira pa. Biglang tinitigan ni Wang Lin ang taas na may matinding galit sa kanyang mga mata. Kabanata 1448 Paggamit ng sakit upang pumatay. Nang makita ni Wang Lin na na-activate ang restriction, inihampas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang blood sword. Ang pulang liwanag ay kumislap sa loob ng bula at tumama ng mabilis. Ang bula ay gumuho at si Wang Lin ay lumakad palabas. Alam na niya na may problema sa pulang fog. Kahit na pinapunta siya ni esteemed Lingdong, may paraan si Wang Lin upang mapigilan ang panganib at maglunsad ng isang embosca. Tumakbo si Wang Lin papasok sa daanan. Sa loob ng daanan, umubo ng dugo si esteemed Lingdong at mabilis na umatras. Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at ang blood sword ay tumusok pasulong. Umalingaw-ngaw ang mga malalakas na tunog. Inihampas ni esteemed Lingdong ang kanyang kamay, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganun kalakas ang blood sword. Tumagos ito sa kanyang kanang braso. Nagpalabas siya ng impit na ungol, at hindi niya maiwasang tumigil sandali. Hindi nagatubili si Wang Lin. Alam niyang ang taong ito ay kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Kung papatayin siya, kailangan niyang maging tiyak. Matapos lumabas ang blood sword, lumitaw ang thunder tattoo sa kanyang kanang mata. Ang siyam na kidlat ay umiikot sa paligid nito at tumama patungo sa fog kay esteemed Lingdong. Thunder Essence. Malubhang nasaktan si esteemed Lingdong ng restriction at nasugatan din ng blood sword. Ngayon ay nahaharangan siya ng thunder tattoo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Napakabilis ng thunder tattoo at sobrang lapit kaya't agad itong damapo. Mapatla ang mukha ni esteemed Lingdong at inihampas niya ang kanyang kamay. Ang natitirang maliit na Just Flames ay lumitaw at bumuo ng isang malaking estatwa sa harap niya. Umalingaw-ngaw ang mga malalakas na tunog at ang thunder tattoo ay tumama sa estatwa. Ang estatwa ay naging itim at nakatiklop ang mga braso. Ang malupit na puwersa ng kidlat ay damaloy ng mabilis, na nagdulot ng mga bitek sa estatwa bago ito biglang gumuho. Ang thunder tattoo ay tinulak pabalik papunta sa mata ni Wang Lin at si esteemed Lingdong ay umubo ng dugo. Lumapit siya na may mabagsik na ekspresyon at handang sumugod palabas ng fog. Isang malakas na sigaw mula sa fog ang narinig na parang may isang bagay na nagmamadaling sumugod palabas. Sa kalaliman ng daanan, isang pulang halimaw na parang kilin ay nagmamadali palabas. Ito ay isang ikaapat na ranggo na Fire Dao Spirit. Ang isip ni esteemed Lingdong ay nanginginig, ngunit wala siyang oras upang mag-isip pa. Nasa harap niya si Wang Lin at nasa likod niya ang nagngangalit na ikaapat na ranggo na Dao Spirit. Wala na siyang oras upang linangin ang Dao Spirit, lalo na't ikaapat na ranggo pa ito. Higit pa, ang restriction ay nagpapakita ng mga senyales ng paggising. Kung hindi siya makalabas sa loob ng maikling panahon, siya ay matrap sa loob at magiging napakadelikado.
Nahulog siya sa bitag ni Wang Lin sa loob ng daanan at isang kakaibang restriction ang pumasok sa kanyang orihinal na kaluluwa. Pinigilan niya ito noong una, ngunit pinahina ito ng Blood Sword. Pagkatapos, pinahina ito ng Thunder Essence at ang suppression niya ay tuluyang gumuho, kaya't sumabog ang restriction sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa nakaranas si Esteemed Lingdong ng ganitong uri ng sitwasyon ng buhay at kamatayan sa loob ng 10,000 taon. Hindi niya akalain na mauurong siya sa ganitong kalupitan sa kamay ng isang bata. Gayunpaman, isa siyang kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Kahit na delikado, mabilis niyang pinili na bitawan ang Dao Spirit at sumugod patungo kay Wang Lin. Ang mga mata niya ay naglalaman ng malupit na pagnanais na pumatay, at galit na galit siya kay Wang Lin. Akala mo ba kayang ipagkait ako sa matandang ito? Pag ako umalis, i-refine ko ang kaluluwa mo. Sa isang sigaw, mabilis na kumilos si Esteemed Lingdong at halos nakalabas na siya sa fog. Ngunit paano nga ba hahayaang makalabas si Wang Lin? Matapos gamitin ang Thunder Tattoo, nagsimulang yumalulong ang siyam na kulay ng apoy sa kanyang kaliwang mata. Bumuo ang siyam na kulay na apoy ng isang firestorm at tinamaan ito patungo kay Esteemed Lingdong. Mayroon ding Fire Essence. Sino ka ba talaga? Bumuo ng seal ang kamay ni Esteemed Lingdong at umubo siya ng isang bangkos ng Origin Energy na naging isang painting ng bundok at dagat. Ang painting ay may malawak na dagat, at habang papatama na ang apoy sa bundok, sumigaw si Esteemed Lingdong, "Tsunami!" Habang umaabot ang kanyang boses, ang dagat sa loob ng painting ay mabilis na sumugod palabas, bumuo ng isang dambuhalang alon na sumalubong sa siyam na kulay na firestorm. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na tunog at isang malaking dami ng puting usok ang tumilapon sa ere. Gumuho ang siyam na kulay na firestorm at ang apoy ay tinulak pabalik. Ang buong dagat ay naglaho, naiwan na lang ang bundok. Umubo si Wang Lin ng dugo at nalamog ng ilang hakbang, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabagsik at may bahid ng kabaliwan na nakatago sa loob. Hindi niya pwedeng hayaan na makalabas ang taong ito. Papatayin niya ang isang malakas na cultivator kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Mountain Spirit. Si Esteemed Lingdong ay hindi pa lumalayo sa 30 talampakan mula sa fog, at hindi na niya pinansin ang Fire Dao Spirit sa likod niya. Inihampas niya ang kanyang kanang kamay at ang bundok ay sumugod patungo kay Wang Lin. Umakyat ka. Ang boses ni Esteemed Lingdong ay gumimbal sa buong mundo. Nagliliyab ang apoy sa kaliwang mata ni Wang Lin at kumikislap ang kidlat sa kanyang kanang mata. Tumakbo silang pareho at bumuo ng isang bolt ng naglalagablab na kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tumama ito sa bundok na parang meteor. Lakas ng langit na kidlat. Lahat ng kidlat magsama-sama para sa akin. Lakas ng langit na apoy. Lahat ng apoy magsama-sama para sa akin. Fire at Thunder Essences, mag-fuse at sirain ang lahat ng spells para sa akin. Nang tumama ang kidlat at apoy na meteor sa bundok, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw. Tapos isang puwersa na parang kayang dulugan ang mundo ang kumalat. Biglang gumuho ang bundok at napuno ng hindi pagkakaunawaan ang mga mata ni Esteemed Lingdong. Naharang siya ng impact na ito. Hindi umatras si Wang Lin at pinilit manatiling nakatayo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinuro si Esteemed Lingdong sa loob ng fog. Ethereal Fire, sunugin. Biglang lumitaw ang Ethereal Fire sa katawan ni Esteemed Lingdong na nagulat. Dumating ang apoy ng mabilis, kaya't hindi siya handa nang magsimula itong magliyab. Si Esteemed Lingdong ay napalakas na sigaw ng pighati habang ang apoy ay pumasok sa katawan niya. Umubos siya ng dugo, ngunit agad itong nag-evaporate. Dumating ang matinding sakit mula sa katawan niya at sumabog ang restriction sa kanyang orihinal na kaluluwa, kaya lalo pang lumala ang kanyang mga sugat. Ethereal Fire Cultivator, ipokritong Ethereal Fire Cultivator. Sumigaw si Esteemed Lingdong habang tiniis ang sakit ng katawan niyang nasusunog at pilit na naglakad pasulong. Wala pang 20 talampakan, makakalabas na siya sa fog. Habang siya'y naglakad pasulong, bigla niyang tinsi ang espasyo sa harap at sumigaw, "Buksan ang Great Devil Lingdong Realm." Ginagamit ko ang sarili ko bilang Just Flame upang tawagin ang Devil God ng Lingdong Clan. Sa isang iglap, isang malaking espasyong rift ang lumitaw sa harap niya at walang katapusang Devil Energy ang sumugod palabas. Paglitaw ng rift, kinuha ni Wang Lin ang Ancient Leaf at malapit ng iselyo ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang pangalawang Ancient Leaf ang lumitaw mula sa kamay ni Esteemed Lingdong. Nagbanggaan ang dalawang dahon at tumigilid. Nang mawala ng Ancient Leaf, isang malaking itim na estatwa ang lumabas mula sa rift. Ang estatwang ito ay kapareho ng dati niyang ipinatawag, ngunit mas realistic pa. Nakatiklop ang mga braso nito, at sa oras na ito, nagsimulang mag-alog ang mga braso nito. Biglang binitiwan ng nakatiklop na braso ang isang malupit na puwersa na nagmadali patungo kay Wang Lin. Ang puwersang ito ay nagdulot kay Wang Lin ng panganib, at naramdaman niya na parang ang kanyang Ancient God Body ay malalagas. Sa harap ng panganib, hindi nagatubili si Wang Lin at inihampas ang kanyang kanang kamay. Ang Ancient God Gauntlet ay lumitaw sa kanyang kamay.
Ancient Blessing. Sa isang saglit, ang anino ng Giant Ancient God ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang katawan nitong puno ng mga sugat ay hamarang sa atake ng kanyang likod. Ang mga braso nito ay yamakap kay Wang Lin. Ang puwersa ng pagkawasak ay tumama sa Ancient God Shadow. Nanatiling hindi gumagalaw ang Ancient God habang humaharang sa puwersa. Bigla itong umikot at nagbuo ng fist. Ang kamao nito ay lumipad tulad ng isang meteor. Kahit na pangalawa na itong nakita ni Wang Lin, ang kabiganian at init nito ay nanatiling nangingibabaw sa kanya. Tumama ang kamao ng direkta sa estatwa at winasak ito ng piraso-piraso. Ang mga pira-piraso ng estatwa ay tinulak pabalik at, kasama ng natitirang puwersa ng kamao, tumama kay Esteemed Lingdong, na sa wakas ay nakalabas mula sa fog. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na tunog at si Esteemed Lingdong ay umubo ng maraming dugo bago siya tinulak pabalik sa fog. Nawala ang Ancient God. Alam ni Wang Lin na si Esteemed Lingdong ay malubhang nasugatan na, kaya't hindi na siya nag-atubili. Formo ng silang kaliwang kamay at iniabot ang 3 jade na nag-freeze sa fog. Ang mga ito ay nagbigay ng ghostly light at hinayla ni Wang Lin. Nang lumipad ang mga jade, bumalik ang pulang fog. Ang pulang fog ay galit na gumagalaw at malapit nang mag-ayos ang butas. Hindi. Muling sumugod si Esteemed Lingdong habang ang ika-4 na Dao Spirit ay patuloy na sumugod. Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at itinaas ang kanang kamay at tinuro si Esteemed Lingdong, na kalahating natutunaw sa fog. Tigil. Kabanata 1449 Lihim ng Plataporma. Ang spell ng stop ay kailangang gamitin sa pinakakritikal na sandali at hindi pwedeng gamitin ng maaga, dahil kung ganoon, maghahanda ang target laban dito. Kailangan itong magtagumpay sa isang gamit lang. Kaya, ito ay itinuturing na isang hindi inaasahang hakbang para patayin ang kalaban. Ang spell ng stop ay kasama ni Wang Lin sa loob ng mahigit 1,000 taon, at palaging epektibo ito tuwing ginagamit. Si Esteemed Lingdong ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Ngayon, ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang pulang fog ay umuungal at pinipirmi ang butas. Tinutupok din ito si Esteemed Lingdong. Gamit ang pinakamaliit na halaga bilang kapalit ng pinakamalaking gantimpala, iyon ang prinsipyo ni Wang Lin sa pakikidigma. Kung kinuha niya ang jade bago pa masaktan ng husto si Esteemed Lingdong, baka nakalabas si Esteemed Lingdong. Pareho ang kaso ng stop spell, kaya't kailangang makipaglaban muna si Wang Lin at pilitin si Esteemed Lingdong na maabot ang sukdulan ng kanyang sugat. Sa pinakakritikal na sandali, kukunin niya ang jade at gagamitin ang stop spell upang bigyan ng fatal na hampas. Mabilis na bumuo si Wang Lin ng mga seal at ang mga restriction ay tumama sa pulang fog. Matapos ang matagal na ungol mula sa fog, dahan-daang hamupo ito. Hindi ako natatakot sa mga restriction, ngunit kung ang Dao Spirit ay nakasil sa loob, kailangan itong maging sobrang lakas. Hahayaan ko silang maglaban, at iyon ang pinakapakinabang sa akin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Bahagi ito ng kanyang plano. Kung hindi malubhang nasaktan si Esteemed Lingdong, maaaring hindi kaya ng Dao Spirit na talunin siya at tiyak na masisira ito. Ngunit sa ngayon, ang sitwasyon ay perpekto para sa plano ni Wang Lin. Lumabas ang kidlat mula sa kanang mata ni Wang Lin at sumunod ang Thunder Tattoo. Lumutang ito sa ibabaw ng pulang fog, at mga kidlat ang bumagsak, bumuo ng isang net. Bumuga ng apoy mula sa kanyang kaliwang mata at bumuo ng dagat ng apoy na umusok sa pulang fog. Pumalo ito sa Thunder at naging isang blockade. Matapos gawin ito, itinuro ni Wang Lin ang gitna ng kanyang mga kilay at nagsimulang mag-ikot ang kanyang mga Ancient God Stars. Lumitaw ang Emperor Furnace at pinalibutan ng fog. Bumuo si Wang Lin ng seal gamit ang kanyang mga kamay at nagpadala ng restriction, pagkatapos ay nagsimulang mag-refine ng Emperor Furnace. Habang tinitingnan ng fog, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang Emperor Furnace ay isang royal na Ancient God weapon, at bukod sa malakas nitong depensa, ginagamit ito sa refinement. Hindi upang mag-refine ng mga pills o yaman, kundi upang mag-refine ng mga ancient slaves. Pagkatapos gawin ito, hindi na tiningnan ni Wang Lin ang fog kundi naglakad patungo sa 2 dahon na nagsarado sa isa't isa. Isang galaw ng kanyang kanang kamay at lumipad ang 2 dahon patungo sa kanya. Hindi ko inaasahan na si Esteemed Lingdong ay may hawak ding ancient leaf. Hindi ko lang alam kung saan niya nakuha ito. Inihiwalay ni Wang Lin ang 2 dahon. Habang hawak ang isa na pagmamayari ni Esteemed Lingdong, ipinasok niya ang kanyang Divine Sense kasama ang Ancient God Power upang tanggalin ang Divine Sense mula dito. Sa huli, ito ay isang yaman ng Ancient Order, kaya't hindi ito kontrolado ng mga dayuhan. Matapos iwan ang kanyang Ancient God Aura sa dahon, maingat na inilagay ni Wang Lin ang mga ito. Malaking tulong sa kanya ang yaman na ito. Sa ilang pagkakataon, maaari itong ikumpara sa stop spell. Nilapitan ni Wang Lin ang 2,000 talampakang madilim na pulang plataporma. Sa isang kisap mata, naroon na siya sa plataporma. Noong nakaraan, sinabi ni Esteemed Lingdong ang second-rank platform. Malamang ito ang tinutukoy niya. Hindi ko lang alam kung anong gamit nito.
Nakakunot ang noo ni Wang Lin habang lumuhad siya at sinimulang suriin ito. Pagkalipas ng ilang sandali, kumitid ang mga mata ni Wang Lin at nakita ang ilang pahiwatig. Ang ibabaw ng plataporma ay may maraming linya sa ilalim ng madilim na pulang dugo. Agad na naisip ni Wang Lin ang lahat. Ang mga ito ay mga numero na lumalabas sa pagitan ng kilay ng mga cultivator. Kapag nakikipaglaban para sa mga plataporma, kahit na mamatay ang mga cultivator, ang mga numero ay hindi nawawala. Sa halip, nagiging mga rune sila at lumulutang doon. Noong una ay hindi niya naisip ang lihim, ngunit ngayon nasuri niya ang plataporma, naintindihan niya lahat. Ang mga numerong runes na ito ay maaaring magpataas ng plataporma. Bulong ni Wang Lin habang tinitingnan ito. Mayroong 589 na marka sa plataporma. Mahigit sa 10 cultivators ang namatay dito, at kahit patay na sila, ang mga rune ng numero ay lumulutang doon. Kahit ang pulang bagyo ay hindi nakapinsala sa mga rune, at dahil nagmamadali sina Esteemed Lingdong at ang gitnang edad na iskolar para sa yaman, wala silang oras para kolektahin ang mga ito. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at inihagis ang kanyang manggas. Ang mga rune ay lumipad patungo sa kanya, at pagkatapos suriin ang mga ito, inilagay niya ang mga ito sa plataporma sa ilalim niya. Ang mga rune ay tumama sa plataporma at dahan daw ang nagsanib dito. Matapos magsanib ang ika-11 rune, ang plataporma ay nag-vibrate ng malakas. Walang katapusang alikabok ang dumating mula sa lahat ng direksyon at nagsanib sa plataporma. Ang plataporma ay tila lumaki ng isang buong ikot. Ang alikabok ay parang tumutusok sa kawalan at patuloy na nagsasanib sa plataporma. Ang plataporma ay dahan daw ang lumaki. 23,000 talampakan, 25,000 talampakan, 28,000 talampakan. Hanggang umabot ito sa 30,000 talampakan at huminto sa pag-vibrate. Ang kulay nito ay hindi na madilim na pula, kundi purple na. Sa isang sulyap, ito ay parang isang maliit na kontinente. Ang nagpasikat kay Wang Lin ay hindi ang paglaki ng plataporma, kundi kung paano ito parang nagkakaroon ng buhay. Nang maging isang 30,000 talampakang plataporma, pumasok ang isang aura kay Wang Lin mula sa kanyang mga paa. Ang mga alaala ay lumitaw sa isipan ni Wang Lin, at bago siya makapag-react, naging bahagi na ito ng kanyang sarili. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isang mapa ang agad na lumitaw sa harap niya. Ang mapang ito ay napakalaki, ngunit karamihan dito ay natakpan ng itim na fog. Tanging 3 lugar lamang ang hindi tinatakpan ng itim na fog, at ang 3 lugar na iyon ay sumasakop ng 30% ng mapa. Pagkatapos pagmasdan ng mabuti, nakita ni Wang Lin kung nasaan siya. Ang lugar na ito ay tinatawag na Land of Fire, at sa 3 lugar na hindi tinatakpan ng itim na fog, may 3 katulad na lugar dito. Nakita rin niya ang isang ruta na patungo sa kailaliman ng Ancient Tomb. Nag-vibrate ang kanyang isipan, at pagkatapos ng matagal na sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, nagulat siya. Sa ngayon, ang mga rift ay nanatili pa sa nakasil na lupa. Ang mga rift na ito ay parang mga sugat na nagbubukas at nagsasara. Sobrang kakaiba. Pinaikit ang mga mata niya at naglakad ng isang hakbang, nilisan ang plataporma. Paglabas niya, ang mga rift na nakita niya ay naglaho. Tinanggal sila mula sa kanyang paningin. Nang umatras siya pabalik sa plataporma, muling lumitaw ang mga rift sa kanyang mga mata. Ang platapormang ito ay kakaiba. Nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali ngunit hindi siya nakaisip ng dahilan. Mayroon siyang malabong ideya na sa Ancient Order Tomb, ang mga plataporma ang pinakamahalaga. Ang plataporma ay dapat umabot na sa pangatlong ranggo. Kung maaari ko itong itaas pa, marahil hindi lang ang mapa ang malalantad, kundi magkakaroon din ito ng mas maraming kakayahan. Nag-isip si Wang Lin, at isang sandali pagkatapos, napansin niya ang Emperor Furnace. Ang thunder at apoy ay magkakasunod sa loob ng furnace habang ang fog ay pinarefine. Ang fog ay lumiit mula sa 10,000 talampakan hanggang 8,000 talampakan, at patuloy pa rin itong lumiit. Habang may puot, naupo si Wang Lin sa labas ng Emperor Furnace. Ang kanyang kamay ay bumuo ng mga seal at ang mga restriction ay tumagos sa Emperor Furnace, tumama sa pulang fog. Maliban sa Ancient Soul Restriction, magaling si Wang Lin sa iba pang mga restriction. Habang patuloy niyang pinahihina ang mga restriction sa loob ng pulang fog, unti-unting nawala ang mga layer ng pulang fog. Pagkalipas ng 15 minuto, tanging 1,000 talampakan ng pulang fog ang natira, na nagbigay daan upang makita ang plataporma na dala ng Ancient God. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang 3 jade na iniwan ng gitnang edad na iskolar ay lumabas. Tumagos ang mga ito sa Emperor Furnace at pumasok sa fog na nagpatigil sa paggalaw nito. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at bigla siyang tumayo. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa Emperor Furnace at pumasok ang Ancient God Power. Ang hindi mabilang na kaluluwa ay lumabas at bumuo ng isang higanting pares ng kamay. Ang mga kamay ay dumaan sa fog at walang awa itong punatin. Ang fog ay binuka, revealing the truth inside.
Bago pa makapagsuri si Wang Lin, isang malakas na ugong ang narinig at sumugod palabas. Tila alam nito ang presensya ni Wang Lin at tumakbo papunta sa direksyon niya. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay narinig. Matapang na tinignan ni Wang Lin ang Dao Spirit na parang kilin na sumabog patungo sa Emperor Furnace at tinulak pabalik. Ang katawan nito ay puno ng sugat at mukhang napagod. Malinaw na nahirapan ito sa laban nila ni Esteemed Lingdong. Ngunit, ang kalikuan sa mga mata nito ay hindi nawala. Habang umaatres ito, patuloy itong umaungal. Sa tabi nito ay isang bangkay. Isang dugo ang katawan. Ito ay si Esteemed Lingdong. Ang Emperor Furnace ay pag-aari ni Wang Lin, kaya't wala ng pagkakataon si Esteemed Lingdong na magtago. Nakita ni Wang Lin na hindi patay si Esteemed Lingdong. Sa halip, ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nakatago at mabilis na gumagaling. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumuo ng seal bago ituro ang Emperor Furnace. Lumitaw ang mga multo at tinangay ang Dao Spirit na iniiwan si Esteemed Lingdong na nakahiga roon. Huwag kang magkunwaring patay, hindi ko plano na patayin ka. Imbes na patay na Lingdong, mas gusto ko ang isang third step ancient slave. Ang tinig ni Wang Lin ay umabot sa paligid habang ang 6 na ancient god stars ay umiikot. Ang ancient god energy ay dumaloy sa furnace at nagsimula ang malupit na proseso ng slave refining. Kabanata 1450 ibinigay ang pangalan, Ancient Slave. Si Esteemed Lingdong, na nakahiga, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang nakakatakot na ekspresyon. Tumayo siya at umupo. Ang kanyang malungkot na mga mata ay tumitig sa harapan at tila kayang makita ang loob ng Emperor Furnace at makita si Wang Lin na nagperifine sa labas. Ngunit sa ngayon, para siyang isang walang laman na oil lamp. Upang magtapos ang matandang ito sa ganitong kalagayan, hindi pwedeng walang pangalan ka. Sino ka ba? Isang matigas na boses ang nagmula kay Esteemed Lingdong at ipinakita nito ang kanyang nakakatakot na galit. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang sagot niya ay pinaandar ang kanyang ancient god power papunta sa Emperor Furnace. Ang refining power ng Emperor Furnace ay sumabog at pagkatapos, ang mga miserable na sigaw ay umalingaw sa loob ng furnace. Gusto mong i-refine ang matandang ito? Imposible. Kahit na ako'y malubhang nasaktan dahil sa iyo, ang matandang ito ay nag-aral ng maraming taon. Ang aking Dao heart ay matibay, kaya't imposibleng i-refine mo ako. Ang mga mata ni Esteemed Lingdong ay kumislap ng masama. Nakita niyang hindi sumagot si Wang Lin, kaya pinaikit niya ang kanyang mga mata upang magpagaling. Ipinagpalagay niyang hindi kayang i-refine siya ni Wang Lin sa maikling panahon. Habang siya'y nakaka-recover, makakalabas siya sa kakaibang furnace na ito at makakatakas. Talaga namang hindi kayang i-refine ni Wang Lin ang isang third step cultivator. Kahit paggamit ang Emperor Furnace, mangangailangan ito ng mahabang panahon, at wala ng oras si Wang Lin sa Ancient Order Tomb. Hindi kita ma-refine, isang bahid ng pang-iinsulto ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin, at pagkatapos, pinaandar pa niya ang mas marami pang Ancient God Power sa Emperor Furnace. Mas maraming kaluluwa ang lumitaw sa loob ng furnace hanggang sa magbuo ito ng isang bagyong kaluluwa. Habang ang Soul Storm ay umaatungal, bigla itong naging isang malaking anino. Ito ang anino ng isang Ancient God. Ang Ancient God na ito ay mukhang kakaiba. Pula siya at may hawak na malaking palakol. Itinaas niya ang palakol at ibinagsak ito sa ulo ni Esteemed Lingdong. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagsimula siyang magdasal gamit ang Ancient God language, Emperor Furnace, 10 chop upang i-refine ng slave. Ang mga ilusoryo na marka ay lumitaw at bumagsak sa Emperor Furnace. Ang tunog ng kulog ay umalingaw sa loob ng Emperor Furnace. Ang pulang Ancient God ay ibinagsak ang palakol sa kanang kamay nito. Tumagos ito sa storm at bumangga sa ulo ni Esteemed Lingdong. Gusto kong makita kung paano mo ako i-refine. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Esteemed Lingdong at binuksan niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa palakol at naglabas ng isang angal. Nagbuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ang imahe ng isang dambuhalang estatwa ay lumitaw sa harap niya. Ang estatwang ito ay katulad ng Devil God na tinawag niya noon. Sa isang saglit, tumama ang palakol at nakipagbanggaan sa ghostly light mula sa estatwa. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at pagkatapos, naglaho ang palakol at bumagsak ang estatwa. Si Esteemed Lingdong ay umubo ng dugo. Pagkatapos niyang umubo, ang dugo ay naging isang estatwa na pumulibot sa kanya. Ang mukha ni Wang Lin ay bahagyang naging mapatla at isang malamlam na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Nang hindi nag-aalangan, itinuro niya ang Emperor Furnace. Isang pang palakol ang lumitaw sa kamay ng Ancient God at ibinagsak ito. Bago pa man tumama ang pangalawang palakol, mas maraming kaluluwa ang nagsama-sama at nagbuo ng isa pang Ancient God. Ang pangalawang Ancient God ay may hawak din na palakol sa kanang kamay at ibinagsak ito. Hindi natapos doon. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang mag-condense ng mabilis at ang pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, pang-7, at pang-8 Ancient Gods ay nabuo.
Ang 8 ancient gods ay sabay-sabay na ibinagsak ang kanilang mga palakol. Ang mga palakol ay nagsanib at parang isang suntok na nag-iwan ng mga after images habang bumabagsak patungo kay Esteemed Lingdong. Ay refine mo ako. Ang sigaw ni Wang Lin. May killing intent sa kanyang mga mata. Ang tunog ng kulog ay umaalingaw ng mabilis sa loob ng Emperor Furnace. Ang estatwang pumapalibot kay Esteemed Lingdong ay tinamaan ng unang palakol. Ito ay nayanig ng malakas ngunit hindi naglaho. Ang pangalawang palakol ay mabilis na bumaba. Pangatlo, pang-apat, hanggang sa ang ikawalong palakol ay bumagsak na parang nagsanib na sila sa isa. Hindi na kaya ng estatwa ang matinding shockwave kaya't ito ay nagwasak. Ang natirang enerhiya ay tumagos sa estatwa at tumama direkta sa ulo ni Esteemed Lingdong. Tumama ito sa ulo ni Esteemed Lingdong sa isang hindi kapanipaniwala na bilis at dumiretso sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Ang buong Emperor Furnace ay nayanig at si Esteemed Lingdong ay umubo ng dugo. Mayroong isang maikling sandali ng pagkalito sa kanyang mga mata. Si Wang Lin ay naghintay para sa sandaling iyon ng pagkalito. Nang magpakita ang pagkalito sa mga mata ni Esteemed Lingdong, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kamay ay bumuo ng silat pagkatapos, itinuro niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at binanggit, Dao Spell, Dream Dao. Sa loob ng Emperor Furnace, ang katawan ni Esteemed Lingdong ay nayanig at ang pagkalito sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Ang mga alaala ng buong buhay niya ay dumaan sa kanyang mga mata. Magaling ang iyong talento, kaya't isasama kita sa Lingdong clan. Kung makakamtan mo ang anumang tagumpay, magiging iyong swerte iyon. Tandaan mo ang aking pangalan, ang pangalan ko ay Wang Lin. Ang malabong imahe ng isang batang lalaki ay nagsalita sa isang naglaluhod na kabataan sa harapan niya. Tandaan ko ang pangalang ito magpakailanman. Ang mga mata ng kabataan ay puno ng determinasyon at pasasalamat. Bagamat hindi ka kabilang sa aking Lingdong clan, tapat ka sa aking clan at may magandang talento. Ibibigay ko sa iyo ang aking clan mark, ingat ka. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim ay mapatla at may sugat sa dibdib. Ang kanyang mga sugat ay labis na malubha kaya't ang kanyang orihinal na kaluluwa ay bumagsak na. Siya ay malapit ng mamatay. Sa harap niya ay nakaluhod ang isang kalalakihang nasa gitnang edad. Siya ay si Lingdong. Ang tunay na pangalan ng guro ay Wang Lin. Wang Lin, nabigla ang lalaki. Pamilyar sa kanya ang pangalang Wang Lin. Sa Ancient Star System, isang matandang lalaki ang mabilis na tumakas. Ang kanyang mukha ay mapatla at nagsimula siyang umubo ng dugo. May 3 tao na sumusunod sa kanya. Baka nga ba ako, si Lingdong, ay mamamatay dito? Ang matandang lalaki ay may despair sa kanyang mga mata. Bigla, ang 3 tao na sumusunod sa kanya ay nagsanib at ang kanilang mga spells ay naging 3 dragons. Nang lapitan ng mga dragons, ipinakita ng matandang lalaki ang isang malupit na ngiti. Nagdesisyon siyang mag-self-destruct upang patayin sila. Sa sandaling iyon, isang banayad na liwanag ang sumak mula sa walang hanggan at tinangnan ang 3 tao. Ang 3 ay umubo ng dugo at umatras ng may takot. Ang nagligtas sa iyo ay si Wang Lin. Ang matandang lalaki ay kanina lamang nakaligtas mula sa mga panganib, ngunit nang marinig niya ang pangalang ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pagkalito. Ulit, si Wang Lin. Matapos ang hindi tiyak na oras, isang matandang lalaki sa Lingdong clan na may puting buhok ay napakaluya at umabot na sa kanyang kamatayan. Fifth Heaven's Blight, baka dito na magtapos ang aking cultivation. Ang matandang lalaki ay nagpakita ng mapait na ngiti habang ang huling patak ng itim na dugo ay damaloy mula sa kanyang bibig at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa oras na pinaikit niya ang mga mata, tila pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Ang lugar na ito ay malabo at hindi siya makakita ng anuman. Ang tanging malinaw sa kanyang mata ay ang likod ng isang imahe. Magiging slave kita at pahihintulutan kung kumpleto ang iyong Dao. Ang malamig na tinig ay umalingaw. Sino ka? Ang matandang lalaki ay pumikit ang mga mata. Wang Lin. Ang imahe ay humarap at isang pares ng mga mata na parang kidlat ang tumingin sa matandang lalaki. Ang itsura ay si Wang Lin. Ang isipan ng matandang lalaki ay nayanig. Sa kanyang mental strength, hindi siya madalas magkapaggalaw, ngunit ang pangalang, Wang Lin, ay sumabay sa kanya sa buong buhay niya, mula nang pumasok siya sa Lingdong clan. Ang kanyang guro na nagbigay sa kanya ng clan mark ay nagsabi na ang kanyang pangalan ay Wang Lin. Sa tuwing nahaharap siya sa panganib, may isang tao na nagsasabing si Wang Lin ang nagligtas sa kanya. Lahat ng ito ay tila isang panaginip sa kanya. Kung papayag ka, hindi ka na Lingdong, ang bagong pangalan mo ay Ancient Slave. Sa sandaling ang tinig na ito ay umalingaw, bumagsak ang malabong mundo at nagkalat ang mga piraso. Binukas nito ang lahat ng mga alaala ni Lingdong. Sa loob ng Emperor Furnace, ang kanyang katawan ay nayanig at naging mulat siya. Ngunit, kahit na siya ay mulat na, may kalituhan pa rin sa kanyang mga mata.
Sa sandaling naging mulat siya sa loob ng Emperor Furnace, ang 8 Ancient Gods ay nagsanib at naging ika-9 na Ancient God. Ang ika-10 chop ay bumagsak patungo kay Esteemed Lingdong. Nang ito ay maging mas mababa sa 100 talampakan, nakipaglaban siya sa kalituhan at malapit ng tumutol. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umalingaw sa loob ng Emperor Furnace. Ikaw ba ay si Lingdong o Ancient Slave? Si Esteemed Lingdong ay nayanig. Ang walang katapusang takot ay pumuno sa kanyang mga mata at sumigaw siya, "Sino ka ba?" "Ako si Wang Lin." Si Wang Lin ay puno ng pagod sa labas ng Emperor Furnace. Ang kanyang tinig ay dahan-daw ang umalingaw sa loob ng Emperor Furnace at naging walang katapusang kulog sa isipan ni Lingdong. Ang tanging narinig niya ay ang pangalang, Wang Lin, nang tumama ang palakol sa kanyang ulo. Ang palakol ay naging isang bilog na tatak sa kanyang noo. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging malabo at siya ay nahulog. Kinuha siya ng Soul Storm. Sa labas ng Emperor Furnace, si Wang Lin ay lalong napagod, ngunit may bahid ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Sa pamamagitan ng Emperor Furnace, ginamit ni Wang Lin ang kanyang Dream Dao upang guluhin ang isipan ni Lingdong. Pinayagan siya nitong iwan ang kanyang tatak kay Lingdong. Gayunpaman, kakailanganin pa niyang mag-refine sa loob ng ilang panahon at magdagdag ng maraming restriction bago magamit si Lingdong. Sa kasamaang palad, marami pa ring mga pagkukulang. Ngunit limitado ang oras, kaya ito lang ang kaya kong gawin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagsimulang magbago ang mundo sa loob ng Emperor Furnace. Puno ito ng mga ulap, ngunit mabilis na nawala ang mga ulap at ipinakita ang ibang mundo. Ang Dao Spirit na tinatakan ni Wang Lin dito ay patuloy na umuungol, at ang katawan nito ay natatakpan ng mga apoy. Ang mga sugat nito ay mabilis na gumagaling. Nakikita ito ni Wang Lin, hindi na aabutin ng matagal bago makarecover ito sa dati nitong kalagayan. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang Dao Spirit, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong bagay. Nang makita niyang mabilis itong gumagaling, ang mga mata ni Wang Lin ay kumitid. Gusto kong makita kung ano talaga ang Dao Spirit na ito. Bumuo ng seal ang kamay ni Wang Lin at pagkatapos ay inilag niya ang kanyang kamay. Isang pintuang bato ang lumitaw sa loob ng Emperor Furnace. Ito ay ang pintuang bato mula sa Wind Celestial Realm. Ito ang orihinal na spell ni Wang Lin, ang Flowing Time. Ang oras ay bumalik at malinaw na nakita ni Wang Lin ang Dao Spirit sa loob ng pintuan. Parang mga layer ng misteryo ang tinatanggal. Isang sandali ang lumipas, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at tumayo siya. Hindi niya napigil ang umatras ng ilang hakbang. Ito ay imposible.